Matapos kong malaman na ginagamit ng roommate ko ang mga litrato ko para magpanggap online bilang ibang tao at makipaglandian sa Campus Queen, sinadya kong huwag siyang ilantad agad. Sa halip, nang tumanggi siyang makipagkita sa kanya ng personal sa ikatlong pagkakataon, pumayag akong makipagkita sa top fan ko sa totoong buhay dahil ang top fan ko ay ang childhood best friend ng Campus Queen. At kapag may bagong taong makikilala ang magkakaibigan, lagi nila itong sinusuri para sa isa't isa. Tamang-tama naman, sa kabilang panig, gustong makipagkita sa akin ni Sofia, ang paborito kong streamer. Ano kaya ang isusuot ko para makita siya? Si Sofia, nakabibasted lang ng boyfriend niya, ay pilit nang ngumiti. Gaano na ba kayo katagal magkakilala? Gusto ka na niyang makipagkita? Chloe, mag-ingat ka. Paano kung scam ito na catfishing? Mabilis na ikinaway ni Chloe ang mga kamay niya. Hindi siya ang unang nagbanggit noon. Tinanong ko siya kung saang lungsod siya nakatira. Sabi niya, Rivermont. Tapos nabanggit ko na may kaibigan akong pupunta sa Rivermont para sa isang business trip ngayong weekend. Nagpatuloy ang usapan namin hanggang sa napagkasunduan naming magkita. Habang pinagmamasdan ni Sofia ang best friend niyang mukhang excited at kilig na kilig, naging komplikado ang kanyang nararamdaman. Sa isip niya, ang tagal ko nang kausap si Marcus at 3 beses na niya akong tinanggihan ng sunod-sunod. Samantala, ngayon lang din idinagdag ni Chloe ang lalaking streamer na ito at may date na agad siya. Nagsiselos ba ako? Hindi naman, pero masakit ang paghahambing na ito. Kung hindi, mararamdaman kong mas hindi ako kaakit-akit kaysa kay Chloe. Siguro masyado lang madaling makuha ang lalaking streamer na ito. Umubo si Sofia at inulit ang sinabi niya. Ano man ang mangyari, mga user lang ng pera ang mga lalaking gaya niya. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. May pera ako at masaya akong gastusin iyon para sa kanya. Hindi iyon pagiging user ng pera. Kailangan lang talaga niya nito at nagkataon namang mayroon ako. Talagang itinadhana kami para sa isa't isa. Gustong itago ni Sofia ang mukha niya sa mga kamay niya. Kung hindi niya nakilala si Chloe mula pa noong mga bata sila, talagang ayaw niyang makialam sa gulong ito. Ano nga ulit ang pangalan ng streamer mo? Nang marinig iyon, kinakabahang tinitigan ni Chloe si Sofia. Sofia, ano ang gagawin mo sa paborito kong streamer? Tiningnan siya ni Sofia ng masama, iyong tinging parang sinasabing, dapat mas alam mo na. Gagawa lang ako ng background check para sa iyo. Kung hindi, nag-aalala akong kapag pumunta ka sa Rivermont ngayong weekend, mawawala ka na lang ng tuluyan. Kapag nawala ka, kailangan kong tumawag ng pulis para hanapin ka. Maganda naman ang intensyon ni Sofia, pero medyo naasiwa si Chloe. Hindi naman talaga niya kasalanan. Masyado lang kasing gwapo si Stellar. At matapos ang napakaraming taon ng pagkakaibigan, alam niyang eksaktong tipo rin ni Sofia si Stellar. Sa isip ni Chloe, kahit kasama na ni Sofia si Marcus, hindi mo naman alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Ahem. Kaya malabo niyang sinagot, Sofia, nasa hustong gulang na ako. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Nang makitang ayaw magsabi ni Chloe ng kahit ano, hindi na kayang ipilit pa ni Sofia. Biglang nagpalit ng usapan si Chloe. Nga pala, parang medyo malungkot si Marcus nitong mga nakaraan. Nag-away ba kayo? Umiling si Sofia. Hindi kami nag-away. Marami lang talagang nangyayari sa trabaho nitong mga nakaraan. At nang tanggihan niya ang pagkikita namin noong araw na iyon, handa na talaga ako sa isip ko. Si Marcus lang ang patuloy na iniisip iyon na para bang may ginawa akong bagay na talagang hindi mapapatawad. Wala siyang magawa kundi bumuntong hininga. Biglang may naisip si Chloe. Sofia, hindi ba minsan nagpadala ka ng almusal kay Marcus? Tumango si Sofia. Tama. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Chloe. Isang palihim na munting ideya. Dahil ayaw makipagkita ni Marcus, paano kung palihim kang pumunta sa lugar niya habang nasa business trip ka at silipin mo siya? Narinig ni Sofia ang katawa-tawang ideyang ito. Nababaliw ka na ba? Sa isip niya, kapag nalaman ni Marcus na pumunta ako roon nang hindi muna nagpapaalam, baka lalo lang siyang magalit. Matapos mapagalitan, masunuring ibinaba ni Chloe ang ulo niya. Hindi ba ganito naman lagi sa mga palabas sa telebisyon? Nagkakasalubong ang bida at bidang babae sa iisang lungsod, tapos biglang may spark. Ang ibig kong sabihin, pwede kang gumawa ng pagkakataon para magkasalubong kayo, pero parang masyado namang halata kung pupunta ka pa sa lugar niya. Haha! Tumawa si Chloe at kinamot ang ulo para pagtakpan ang hiya niya. Maingat na pinag-isipan iyon ni Sofia. Sa totoo lang, may punto si Chloe, pero hindi ko planong makasalubong si Marcus. Gusto ko lang siyang makita mula sa malayo. Sapat na iyon. Hindi ko siya guguluhin.
Nang gabing iyon, matapos kong tapusin ang stream ko, binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at nakita kong kumakain ng barbecue si Marcos. Nang makita niya ako, kinawayan niya ako para lumapit. Stellan, kain ka. Lumapit ako at nakita kong nakailang barbecue stick na siya. Nagulat akong sabi, hindi ba sinabi mong sisirain ng late night snacks ang workout mo? Matagal na kasi akong hindi kumakain ito. Napabuntong hininga si Marcos. Alam kong masama ito pero hindi ko mapigilan. At hindi naglalaro si Sofia ngayong gabi. Ayoko ring maglaro. Parang walang saysay ang lahat. Kaya mabuti pang kumain na lang ako ng barbecue para sumaya-saya. Mabuti ko siyang pinaalalahanan pero ayaw mong makita si Sofia dahil hindi ka pa nasa pinakamagandang kondisyon. Plano mong magpahubog muna bago mo siya makilala pero kapag hindi mo siya nakikita, nalulungkot ka. Kapag mas marami kang kinakain, tataba ka. Hindi ba paikot-ikot lang ito? Narinig iyon ni Marcos at ibinagsak ang barbecue stick sa mesa. Tama ka. Hindi ko ito pwedeng kainin. Kailangan kong magbawas ng timbang. Itinulak niya papunta sa akin ang mga barbecue stick. Inggit na tinitigan ng mga mata niya ang matipuno kong pangangatawan, pero sayang naman kung itatapon ang mga ito. Stellan, ikaw na ang kumain. Hindi ka naman tumataba kahit anong kainin mo, hindi ba? Tikman mo. Ang sarap talaga. Taos pusong umiti si Marcos. Umiti rin ako at umiling. Salamat na lang. May date ako ngayong weekend. Pagkasabi ko nito, para bang may bagong kontinente na nadiskubre si Marcos. Puno ng pagkamausisa ang titig niya sa akin. May date ka ngayong weekend? Impossible, Stellan. Talagang may ibubuga ka. Kailan ka pa palihim na nakipag-date at nagkaroon ng girlfriend? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Itinuturing mo pa ba akong bro mo? Tumawa ako at mahinahong sumagot. Wala akong dinedate. Hindi ko siya girlfriend. Isa lang siyang taong nakilala ko kamakailan sa livestream ko. Isa siyang top fan na madalas sumusuporta sa akin. Pupunta siya sa Rivermont ngayong weekend para magbakasyon. Ikot ko siya sa lugar at kakain kami ng sabay. Narinig iyon ni Marcos at nag-atubili. Sa huli, nagbigay siya ng maingat na payo. Stellan, bilang bro mo, gusto kong sabihin sa iyo, marami sa mga top female fan na ito ay may boyfriend o asawa sa totoong buhay. Ayos lang na samahan mo siyang mamasyal, pero huwag kang masyadong ma-attach. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ganoon ba niya ako nakikita? Tama, makasarili ako. Hindi ako mabuting tao. Pero paano siya naging mas mabuti sa akin? Ang lalaking gumagamit ng mga litrato ko para mang-catfish online ay walang karapatang husgahan ako. Dahil doon, sumagot ako, Marcos, mali ang iniisip mo. Magkaibigan lang kami. Hindi ako magiging emotionally involved. Alam kong mabuti ang intensyon mo. Huwag kang mag-alala. Tumango si Marcos ng may ginhawa. Mabuti. Mabuti. Stellan, alam mong mabuti tayong magkaibigan. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Habang patuloy sa pagsasalita si Marcos, naalala niyang pupunta rin si Sofia sa Rivermont para sa trabaho at hindi niya ito makikita. Ang mood niyang kakalma pa lang ay muling sumama. Wala na akong balak maging tagasalo ng emosyon niya. Bago pa siya makapaglabas ng mas marami pang sama ng loob, pinutol ko na siya. Napagod ako sa pag-stream ngayong gabi. Maghihilamos ako at matutulog. Pagkatapos, umalis ako nang hindi na lumilingon. Pinanood ni Marcos ang likod ko at napailing sa pagkainis. Pagkatapos, naisip niya, dahil lang mas gwapo ka ng kaunti kaysa sa akin, kailangan mo nang umasta na parang napakataas mo. Mabilis na dumating ang weekend. Pumunta ako sa paliparan. Tiningnan ko ang flight number. Sinend ito ni Sleepless Luna. Sa malapit, may bumulong, hindi ba ako nakakasabay sa mga balita tungkol sa mga artista? Sinong lalaking artista ang gumagala ngayon? Sumagot ang kasama niya, mukhang hindi naman artista. Isa lang siyang ordinaryong lalaking gwapo. Sa mukha at katawan niyang iyan, please, gwapong lalaki, pasukin mo ang industriya ng entertainment. Nakakapagod na nga ang trabaho. Gusto ko talagang magpakabusog sa kakatingin sa mga gwapong lalaki. Samantala, sumabay si Chloe kay Sofia papunta sa paliparan. Pero magkaiba ang flight nila. 1 oras ang pagitan bago umalis ang flight ni Sofia. Pagkalapag niya, diretso siyang pupunta sa isang partner company para sa meeting. Samantala, kinuha lang ni Chloe ang boarding pass niya at nagmamadaling sumakay sa eroplano habang nagpapanik. Walang preno siyang tinukso ni Sofia. Ayan ang napapala mo sa pagpipilit mong sumabay sa akin. Sa susunod, hahayaan kitang mahuli. Teka, matututo ka na niyan.
Hindi iyon sineryoso ni Chloe. Halika na, kinabahan lang ako. Mas madali kasi kapag kasama kita sa biyahe, nakikipagkwentuhan ka sa akin. Perpekto na sana ang plano, pero sino ba naman ang mag-aakalang ganoon pala katagal ang flight mo? Lumapag ang eroplano sa Rivermont Airport. Unti-unti itong bumaba at pumasok sa taxiing phase. Excited at kinakabahan si Chloe. Naku, paano kung hindi siya gwapo? Paano kung gwapo siya pero hindi marunong makipag-usap? Paano kung maging awkward? Hindi ako marunong makipag-usap sa mga lalaki. Kung ano-anong magulong kaisipan ang tumatakbo sa isip niya. Pagkababa niya sa jet bridge, dumiretso siya sa arrivals area. Binuksan niya ang WhatsApp chat at sinilip ang telepono niya habang hinahanap sa karamihan ang pakay niya. Akala niya matatagalan pa pero nagkakamali siya. Dahil matatalas ang kanyang mga katangian at perpekto ang hugis ng kanyang panga. Talagang kapansin-pansin siya. Tinitigan ni Chloe ang lalaking nasa harapan niya at kumabog ang puso niya. Diyos ko, ang paborito kong streamer na si Stellar, sobrang gwapo talaga. Hindi siya nagsisinungaling. Talagang madali siyang makita sa karamihan. Naku, parang nahulog na yata ako sa kanya. Habang naglalakad at nag-iisip si Chloe mula sa malayo, agad kong napansin ang isang magandang babaeng papalapit sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Kaya ako na ang unang lumapit at maingat na nagtanong. Hello, ikaw ba si Lady Luna? Masyadong excited si Chloe para makapagsalita. Tumango lang siya ng madiin. Makalipas ang ilang sandali, marahan siyang naglinis ng lalamunan. Chloe ang tunay kong pangalan, pwede mo akong tawagin yan. Habang nag-aalinlangan siya, tinukso ko siya. Kung ganoon, tatawagin ba kitang Miss Chloe? Mabilis niyang ikinaway ang mga kamay niya. Hindi, wag mo akong tawagin yan. Sobrang nakakahiya ng titulong iyon. Ayos lang online, pero sa totoong buhay, kahit tawagin mo ako niyan, hindi ko kakayanin. Sobrang nakakailang. Tapos tinanong ko siya kung ilang taon na siya. Matapos mag-isip sandali, bigla kong sinabi, kung ganoon, Chloe na lang ang itatawag ko sa iyo. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Chloe na kakakalma pa lang. Nako, kaswal lang niyang binanggit ang pangalan ko. Tulungan ninyo ako, ang ganda ng boses niya. Mawawalan ako ng malay sa sobrang saya. Sinabi ko rin sa kanya ang pangalan ko. Ngumiti si Chloe at pinuri ako. Ay, kaya pala Stellar ang pangalan mo bilang streamer. Magkapareho ang pinagmula ng totoong pangalan mong Stellan. Parehong ang ganda pakinggan. Ibig kong sabihin, iyong pinili mong pangalan, hahaha. Nang makita ko ang matigas kumilos na babaeng nasa tabi ko, halos sabay na niyang iniaapak ang kamay at paa niya, hindi ko napigilang tumawa. Lumingon si Chloe at mahiyang nagtanong, anong problema? Pinalakas ko ang loob niya. Huwag kang kabahan. Hindi ako mabangis na hayop. Hindi kita kakainin. Nang marinig ang sinabi ko, ibinaba ni Chloe ang ulo niya. Namula ang mga pisngi niya. Nang makita ko ang reaksyon niya, mahina akong natawa. Ganito pala ka-inosente si Chloe. Malayo siya sa katauhan niya online. Isa siyang babaeng namumula matapos lang ang ilang salitang sabihin ko sa kanya. Nakakatuwa naman. Walang dalang bagahe si Chloe, kaya hindi na namin kailangang huminto sa hotel. Kaya tinanong ko siya, may gusto ka bang puntahan? Dadalhin kita roon. Agad sumagot si Chloe. Kahit saan mo gusto. Sandali akong nag-isip. Tanghali na. Paano kung dalhin muna kita sa lunch? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Chloe. Tama, tara na. Kaya sumakay kami ng taxi papuntang downtown at kumain ng bongga. Pagkatapos ng lunch, dinala ko siya sa mga sikat na lugar sa Rivermont. Napakaraming tao. Nang muntik nang matumba si Chloe matapos siyang matulak, likas akong umabot para alalayan siya. Naramdaman ni Chloe ang init ng katawan ko na parabang napaso siya. Muling namula ang mga pisngi niya. Pagkatapos, hindi na niya ako matingnan at patuloy na nakayuko habang naglalakad. Tinukso ko siya. Chloe, huwag kang laging nakayuko. Tingnan mo ang dinadaanan mo. Huwag kang matumba ulit. Kumakabog ang puso ni Chloe. Nautal siyang sumagot. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Titingnan ko ang dinadaanan ko. Pagkasagot niya, gusto niyang umiyak sa loob-loob niya. Nasira na ang perpektong imahe ko sa harap ni Stellan. Baka isipin niyang utal-utal lang ako. Bandang 4:00 ng hapon, napansin kong medyo pagod na si Chloe. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit hindi ka muna bumalik sa hotel para magpahinga? Bukas na lang tayo pumunta sa iba pang lugar. Pumayag si Chloe. CJ, kita tayo bukas. Habang umaalis siya,
maingat akong tumawag ng sasakyan para sa kanya. Nang tuluyan nang mawala sa paningin ko ang sasakyan, saka lang ako umalis. Samantala, nakaupo si Chloe sa likurang upuan, tinatakpan ang mukha at humahagiki. Ang saya ng araw na ito kasama si Stellan. Masaya talaga akong nakilala ko siya. Lagi siyang nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Sobrang gwapo at maalaga ni Stellan. Napakasaya ng araw na ito. Parang matagal na kaming magkasama. Orihinal na 1:00 ng hapon ang flight ni Sofia, pero dahil sa mga delay, lampas 2:00 na siya nakarating. Natapos ang meeting ng 4:00. Maayos ang naging pag-uusap ng magkabilang panig. Napirmahan ang kontrata. Itinaas niya ang kamay niya para tingnan ang relo niya. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Chloe. Kung ganoon, may libreng oras na ako ngayon. Pupuntahan ko kaya si Marcos? Talagang gusto kong malaman kung ano ba talaga ang itsura ni Marcos. Ganoon si Sofia, kapag may naisip siyang gawin, ginagawa niya agad. Pinuntahan niya ang iniisip niya, tinanggihan ang imbitasyon ng kliyente para sa hapunan at sumakay ng taxi papunta sa lugar ni Marcos. Pagkababa niya ng taxi, agad niyang nakita ang pamilyar na likod. Biglang kumabog ang puso niya hanggang lalamunan. Likas siyang yumuko sa likod ng mga palumpong sa tabi ng kalsada. Pagkatago ni Sofia, tila may naramdaman ang lalaking nasa unahan at dahan-dahang lumingon. Nang makita ni Sofia ang mukha ko, mabilis na kumabog ang puso niya. Diyos ko, sobrang gwapo ni Marcos. Siya talaga ang dream guy ko. 100 beses siyang mas gwapo kaysa sa mga litratong ipinadala niya sa akin. Samantala, pakiramdam ko ay may patuloy na nakatingin sa akin. Lumingon ako at wala akong nakita, kaya nagpatuloy lang ako sa paglalakad papunta sa entrance. Mahabang ibinuga ni Sofia ang kanyang hininga. Nang makita niya ako, biglang nawala ang lahat ng sama ng loob na naipon kay Sofia dahil sa pagtanggi ni Marcos na makipagkita sa kanya. Nagsimula pa siyang gumawa ng mga dahilan sa isip niya. Ayaw makipagkita sa akin ni Marcos. Siguro kasalanan ko. Hindi ako sapat para sa kanya. Baka kailangan kong maging mas maagap at mas mahinahon. Kapag masaya si Marcos, baka gusto na niyang makipagkita sa akin. Tama, iyon na nga. Siyempre, napansin kong may tao sa likod ng punong iyon. Kung tama ang hinala ko, girlfriend niya iyon online. Napatawa ako ng malamig. Parehong mapanghusga sa itsura ang mga lalaki at babae. Dahil sa unang impresyong ito, bigla akong naging mausisa kung ano ang magiging mukha ni Sofia kapag nakita niya ang totoong itsura ni Marcos. Sigurado akong magiging magandang palabas iyon. Hindi ko na kailangang gumawa ng kahit ano. Sapat ng tahimik lang akong maghintay. Bumalik ako sa apartment. Nakahiga si Marcos sa sofa habang nanonood ng telebisyon. Nagulat siya nang makita niya akong maagang nakabalik. Mausisan niyang tanong, Stellan, hindi ba makikipagkita ka sa top fan mo? Bakit ang bilis mong bumalik? Nag-away ba kayo? Kalmado kong sinabi, hindi kami nag-away. Mabait talaga siya. Marami kaming pagkakapareho. Pagod lang talaga siya sa buong araw, kaya bumalik siya sa hotel para magpahinga. Pupunta kami sa amusement park bukas. Naplano na namin. Naisip ni Marcos, hindi ko akalaing magkakasundo sila ng ganito. Kaya hindi niya napigilang magtanong, may boyfriend ba siya? Hindi ba magkakaroon ng maling akala kung lumabas kayo? Medyo nag-atubili ako. Sandali akong natahimik. Pinaalalahanan ako ni Marcos, Stellan, dapat siguraduhin mo talaga. Kung may boyfriend talaga siya, ituring mo na lang siyang ordinaryong kaibigan. Huwag ka lang magbibigay ng dahilan para may magkamali ng intindi. Tinitigan ko siya at kalmadong ngumiti. Pagkatapos, seryoso akong sumagot. Huwag kang mag-alala, magkaibigan lang kami. May boyfriend man siya o wala, hindi iyon makakaapekto sa pagkakaibigan namin. Pero salamat sa paalala. Ikinaway ni Marcos ang kamay niya. Walang anuman. Bro tayo. Tama lang na paalalahanan kita. Nang marinig iyon, idinagdag ko, pero single talaga siya. Pakiramdam ko kasi pribadong impormasyon niya iyon kaya ayokong sabihin. Pero matapos ko iyong pag-isipan, ayokong magkamali ka ng intindi sa kanya. Nanigas ang ngiti ni Marcos sa sinabi ko. Pero agad din siyang nakabawi. Mahina niyang tanong, mayaman at single. Simple lang ba ang itsura niya? Imposibleng itago ang mali siya sa mga salita niya. Ramdam kong matagal nang naiinggit sa akin si Marcos. Kaya kapag nakikita niyang mas maganda ang takbo ng buhay ko kaysa sa kanya, hindi niya mapigilan ang dilim sa kalooban niya. Normal lang naman iyon. Hindi iyon makakapigil sa akin na ituloy ang plano ko. Matapos mag-isip sandali, idinagdag ko, Marcos, wag mong sabihin iyan.
Kahit sa paningin ko, talagang maganda siya. Nang marinig iyon, nagpa siya si Marcos na pinagtatakpan ko lang siya. Pagkatapos, sarkastiko siyang sumagot, tama, gets ko na. Pinakamaganda ang top fan mo. Pagkatapos, muli siyang humiga sa sofa. Samantala, yakap-yakap pa rin ni Chlo ang kumot niya habang humahagikik. Halatang nahuhulog siya sa isang mahiyaing paghanga. Biglang tumunog ang telepono niya sa mesa sa tabi ng kama. At ubili siyang umupo at kinuha iyon. Si Sofia iyon. Sofia, ano ang kailangan mo ng ganitong oras? Tanong ni Sofia, nasa Ashton Hotel ka ba sa Rivermont? Sumagot si Chlo, tama, kaka-check-in ko lang. Masayang sabi ni Sofia, wala naman, tara, mag-late night snack tayo. Makalipas ang 10 minuto, nagkita sina Chlo at Sofia sa lobby ng hotel. Bago pa man makapagsalita si Sofia, ikinaway na ni Chlo ang mga kamay niya. Hindi ako pupunta sa lounge bar ngayong gabi, may importante akong gagawin bukas. Nagtaas ng kilay si Sofia. Anong importante? May date ako bukas sa amusement park kasama ang paborito kong streamer. Hindi mapigilan ni Chlo na mapangiti. Noon lang naalala ni Sofia na nagpunta si Chlo hanggang dito para makita ang paborito niyang streamer. Sandali, hindi ba nagkita na kayo ngayong araw? Mayabang na itinaas ni Chlo ang ulo niya. Masaya ang naging araw namin kaya napagdesisyonan naming magkasama ulit bukas sa amusement park. May problema ba? Tinitigan ni Sofia ang mukhang umiibig na si Chlo at halos hindi niya ito matiis. Umiling siya at nagbabala, mag-ingat ka, baka maskam ka. Tumango si Chlo at mariing sumagot, paano naman ako maskam? Huwag kang mag-alala, matalas ako, at sasabihin ko sa iyo, mas gwapo pa sa personal ang paborito kong streamer kaysa sa stream, kahit walang filter. Nang makita ang ekspresyon niya, hindi napigilang matawa ni Sofia. Kailangan pa ba siyang lokohin? Malamang papayag siya sa kahit ano basta masaya siya. Nang marinig ang tawa, medyo nainis si Chlo at gumanti. Sofia, nakita mo ba si Marcos? Napahawak si Sofia sa noo niya at kunwari matamis ang boses. Ay, ang tanga ko naman. Nakalimutan kong tumanggi si Marcos na makipagkita sa iyo. Napabuntong hininga si Sofia. Kailangan mo ba talagang maging sarkastiko? Tama, ayaw makipagkita sa akin ni Marcos, pero nakita ko siya. Nang marinig iyon, nakalimutan ni Chlo ang pang-aasar niya, hinawakan ang braso ni Sofia at nyugyug iyon. Sofia, mali ako. Nagsasalita lang ako ng walang alam. Sabihin mo sa akin ang lahat. Paano mo nakita si Marcos? Gwapo ba siya? Habang pinakikinggan ang sunod-sunod niyang tanong, itinulak siya ni Sofia palayo at hinila papunta sa elevator. Pagdating nila sa executive suite ni Sofia, ginamit niya ang telepono sa kwarto para tumawag. Nagbuhos si Chlo ng kalahating baso at bahagyang sumimsim. Sofia, kaunti lang. Masayang-masaya si Sofia habang iniikot ang baso ng alak niya. Alam mo ba? Minsan hindi ka maaasahan pero maganda pala talaga ang ideya mo. Pumunta ako sa lugar ni Marcos dahil gusto ko lang siyang makita mula sa malayo. Tapos ano? Ano pa? Huwag mo akong bitinin. Napakagandang tumawa ni Sofia habang bahagyang ikiniling ang ulo para sumimsim. Tamad niyang sinabi, sinwerte ako. Nakita kong lumingon siya. Siguradong mas gwapo siya kaysa sa mga litrato. Nang marinig ang papuri ni Sofia, na-curious si Chlo at kiniliti ang braso niya. Talaga? Sofia, pakita mo sa akin ang litrato ni Marcos. Inirapan siya ni Sofia at nainis na itinulak palayo. Hindi pwede, makikita mo siya kapag nagkita na kayong dalawa. Nakapout si Chlo. Ang kuripot mo naman. Hindi naman talaga siya ganoon kadismaya, curious lang talaga siya. Pero alam niya rin ang kanyang mga limitasyon. Boyfriend kasi siya ng best friend ko. Bukod doon, si Stellan lang ang laman ng isip ko. Kahit gaano kagwapo si Marcos, hindi siya pwedeng mas gwapo kay Stellan. Muli silang nagtagay. Bahagyang umangat ang mga labi ni Chlo. Sofia, gusto ko talaga ang Rivermont. Magandang lungsod ito. Ako rin. Sumang-ayon si Sofia. Maganda ang naging takbo ng mga negosasyon ko ngayon at nakita ko pa si Marcos. Ang ganda naman ng sorpresa. Talagang magandang lungsod ang Rivermont. Siyempre, wala silang kaalam-alam na iisang lalaki ang nakita nila. Kinabukasan, lumipad pabalik si Sofia sa Ashford, habang maingat namang nag-ayos si Chlo. 3 o 4 na beses pa siyang nagpalit ng damit sa harap ng salamin. Nang sa wakas ay nasiyahan na siya, sumakay siya ng taxi papunta sa amusement park. Napagkasunduan naming magkita sa may flower bed sa plaza. May nakita siyang isang gwapong lalaki mula sa malayo. Nang makalapit siya, nakita niya akong naka-athletic wear.
Bahagyang nakataas ang mga mata kong parang bulaklak ng peach habang pinagmamasdan siya. Hindi maalis ni Chloe ang mga mata niya sa akin. Muli na namang kumabog nang hindi mapigilan ang puso niya. Tinawag ko siya at kumaway. Chloe, dito, dito. Sa wakas ay natauhan si Chloe at mahiyaing ibinaba ang ulo. Pasensya na, matagal ka na bang naghihintay? Umiling ako. Hindi, kakarating ko lang din. Hindi talaga ako mahilig sa amusement park. Pumunta lang ako dahil narinig kong hindi pa nakakapunta rito si Chloe sa Rivermont, kaya gusto ko siyang samahan. Direkta akong bumili ng fast pass para sa lahat ng rides, kaya hindi na namin kailangang pumila. Sinimulan namin sa mga banayad na rides at iniwan ang roller coaster para sa huli. Nang sumakay na kami sa roller coaster at tuluyang bumulusok mula sa pinakamataas na bahagi, hindi napigilan ni Chloe ang pagsigaw. Pagkatapos, medyo nahiya siya. Pero sa sumunod na segundo, hinawakan ko ang kamay niya at nag-aalalang tiningnan siya. Isang linya lang ang narinig ni Chloe. Huwag kang matakot, nandito ako. Sa sandaling iyon, walang thrill ng roller coaster ang makapapantay sa tindi ng mga salitang iyon. Nag-aalala si Stellan sa akin. Hinawakan pa niya ang kamay ko. Diyos ko, sobrang nakakakilig. Maiiyak ako. Pakiramdam ni Chloe ay natutunaw ang puso niya. Talagang anghel ang paborito kong streamer na si Stellan. Sinubukan namin ang lahat ng rides. Nanood din kami ng parada at fireworks show ng gabi. Pagkatapos nito, maingat akong tinanong ni Chloe bago sumakay sa sasakyan. Stellan, pwede ba akong bumalik ulit sa Rivermont? Tumango ako. Siyempre. Nang marinig iyon, kusang napangiti si Chloe. Pero sa sumunod na segundo, narinig niyang sinabi ko, masaya akong kasama ka, Chloe. Para na kitang kapatid. Kailan ka ulit pupunta? Walang romantikong damdamin sa mga mata ko para sa kanya. Noon lang napagtanto ni Chloe na nakaligtaan niya ang pinakamahalagang bagay. Mukhang hindi ako gusto ng paborito niyang streamer na si Stellan sa ganoong paraan. Ayos lang. Hindi pwedeng pilitin ang damdamin. Kailangan ko nang umuwi. Gabi na nang makabalik ako sa apartment. Nang makita ko ni Marcus, nagulat siya at sinabi, ganitong oras ka na bumalik? Akala ko magdamag kang nasa labas. Umiling ako. Sa unang pagkakataon, mas matigas ang tono ko sa pagsagot. Magkaibigan lang kami. Ipinapasyal ko lang siya sa Rivermont. Iyon lang. Napansin ni Marcos na nainis ako at alanganing tumawa. Hindi ko naman iyon ibig sabihin. Sa tingin ko lang, bata at maganda ang top fan mo. Kung ganoon kagandang babae, pwede mong subukang makipag-date sa kanya. Ayokong pag-usapan pa iyon kaya tumango na lang ako. Pagkatapos, napansin kong hindi nagbubuntong hininga si Marcos ngayong araw. Mukhang kumikinang siya sa saya. Kaya mausisa kong tinanong, Marcos, may magandang nangyari ba ngayong araw? Mukhang ang saya-saya mo. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Marcos at mumisi sa akin. Halata ba talaga? Akala kong magagalit pa rin si Sofia dahil tinanggihan ko ang pagkikita namin. Pero siya mismo ang unang nag-message sa akin kaninang umaga at humingi pa ng tawad. Sabi niya, masama lang ang mood niya nitong mga nakaraang araw kaya hindi siya nakapag-reply. Hindi lang iyon, alam niyang mahilig akong mag-workout, kaya pinili niya para sa akin ang isang pares ng sapatos pang takbo. Darating ang mga iyon bukas. Habang ipinagyayabang ni Marcus ang mga iyon, nagtaas ako ng kilay. Talagang todo effort si Sofia ngayon. Mukhang talagang nasisiyahan siya sa mukha ko. Bahagyang umangat ang mga labi ko, pero walang ngiti sa mga mata ko. Masaya talaga ako para sa iyo. Talagang gusto ka ni Sofia. Masyadong abala si Marcos sa sarili niyang emosyon, kaya hindi niya napansin ang mga detalye. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang pagdating ng sapatos bukas. Nang lumipas ang saya niya, pinayuhan ako ni Marcos na parang eksperto. Kailangan mo ring bilisan. Sa totoo lang, kahanga-hanga talaga ang top fan mo. Mahirap makahanap ng mga babaeng ganoon kaganda ang kalidad ngayon. Tumango ako at binola siya. Tama ka. Pero mas kahanga-hanga ang Sofia mo dahil nagsisimula na siya ng sarili niyang negosyo. Sa ibabaw ay mahinhin si Marcos, pero hindi niya napigilang magyabang. Hindi naman. Pamilya niya talaga ang naglabas ng puhunan para makapagsimula siya. Hindi ko akalaing magtatagumpay siya. Nang mapag-usapan si Sofia, hindi na mapigilan ni Marcos ang sarili niya. Sa mismong sandaling iyon, kaswal akong nagsabi. Sobrang kahanga-hanga ni Sofia. Siguradong maraming lalaking nanliligaw sa kanya, hindi ba? Nanigas ang ngiti ni Marcos. Hindi lang marami. Hindi mabilang ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Muling nakaramdam ng insecurity si Marcos.
Ginamit ko laban sa kanya ang sarili niyang mga salita. Sa totoo lang, Marcus, sobrang kahanga-hanga niya. Siguradong maraming gustong manligaw sa kanya. Dapat magkita na kayo agad at gawing opisyal ang relasyon ninyo. May hadlang lagi ang internet sa online dating. Masyadong maraming hindi tiyak. Tumama sa puso ni Marcus ang mga salitang iyon. Mas kaunti ang hindi tiyak sa long distance dating kaysa sa online dating. At litrato lang naman ako. Hindi, kailangan ko nang magmadaling makipagkita sa kanya para maging opisyal na kami. Sa mga sumunod na araw, tuwing nagla-live ako, walang palya sa panonood si Chloe. Madalas magpadala si Chloe ng mga GIF sa live stream para suportahan ang streamer. Tuksuhan ng mga fans sa chat, talagang pinakamatapat na supporter nyo si Lady Luna. Mumiting sumagot si Chloe, gustong-gusto ko lang marinig si Stellar na kumanta, ginagawa ko lang ang maliit kong parte. Patuloy ang kilig ng mga fan, sinusuportahan ko sila. Sobrang gusto ni Lady Luna si Stellar, nakakatuwa, napaiyak ako. Nagkunwari akong hindi napapansin ang mga biro nila. Sa mga pribado naming WhatsApp chat, hindi ako kailanman lumalagpas sa hangganan. Isang araw, nang papasok na sana si Chloe sa live stream, naantala siya ng isang tawag. Ayaw sana niyang sagutin, pero nakita niyang si Sofia ang tumatawag, kaya sinagot niya. Tamad na boses ni Sofia ang narinig niya. Chloe, libre ka ba ngayong gabi? Sunduin mo ako. Kumunot ang noo ni Chloe. Sofia, lasing ka ba? Maikling nagpaliwanag si Sofia. May business dinner ako ngayong gabi. Pinilit ng kliyente na mag-inuman kami ng todo, kung hindi nila pipirmahan ang deal. Wala talaga akong magawa. Kahit mataas ang tolerance ni Sofia sa alak, matapos niyang malasing ang kliyente, medyo masama na rin ang pakiramdam niya. Tinawagan niya ang best friend niya. Sige, pupunta ako ngayon. Pagkababa ng tawag, nagpadala muna ng mensahe sa akin si Chloe. May nangyari ngayong gabi. Hindi ako makakapunta sa stream. Hindi na niya hinintay ang sagot ko, nagsuot siya ng jacket at nagmamadaling bumaba. Makalipas ang 15 minuto, isinakay niya si Sofia sa passenger seat sa tapat ng restaurant. Sabi ni Sofia, medyo tipsy lang siya, pero malinaw pa rin ang mga mata niya. Medyo pasuray-suray lang siya maglakad. Ang dami mong nainom, ano? Sa susunod, bawasan mo ang inom mo sa mga business dinner. Masama iyan sa katawan mo. Please, huwag kang susuka sa bagong ligo kong kotse. Pagkasakay sa kotse, hindi tumigil si Chloe sa pagrereklamo. Bahagyang humiti si Sofia gamit ang mapupulang labi at tiningnan siya habang nagbibiro. Bukas, bibilhan kita ng car wash. Libre mong malilinis ang kotse mo roon, ayos ba? Mapagbiro na ikinaway ni Chloe ang mga kamay niya. Hindi, Sofia, sobra naman iyon. Nagbibiro lang ako. Tahimik siyang nagreklamo sa loob-loob niya. Lasing nga talaga siya lang ang makakapagsabi ng bagay na parang bibilhan niya ako ng car wash. Kalagitnaan ng biyahe, tumunog ang telepono ni Sofia. Nagkataon namang nakahinto sila sa isang pulang ilaw. Habang hinahalughog ni Sofia ang paligid, agad itong nakita ni Chloe at itinuro ang bag sa kaliwa ni Sofia. Tama na ngayon ang tama ng alak kay Sofia. May bahid na ng pagod sa mukha niya. Sa wakas ay nakuha niya ang telepono, pero muntik na niya itong mabitawan. Napabuntong hininga siya. Chloe, pwede bang ikaw na ang sumagot para sa akin? Sige, walang problema. Talagang isinilang ako para maging utusan mo. Tawag sa WhatsApp iyon mula kay Marcus. Hello, Marcus. Sandaling natahimik ang kabilang linya, bago nagsalita, oh, Chloe, kasama mo ba ngayon si Sofia? Sabi niya may business dinner siya. Medyo nag-alala ako sa kanya, paulit-ulit na tumango si Chloe. Marcus, huwag kang mag-alala, nasundo ko na siya. Tumango si Marcus. Mabuti, dahil kasama ka niya, makakahinga na ako ng maluwag. Dahan-dahan kang magmaneho. Bye. Pagkababa ng tawag, inilagay ni Chloe ang telepono sa gitnang konsol at humarap kay Sofia. Sofia, si Marcus iyon, tinitingnan lang niya kung ayos ka. Ipinangako kong ihahatid kita sa bahay. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag may taong nagmamalasakit sa iyo. Matapos magsalita ng magsalita, napansin ni Chloe na nakatulog na si Sofia habang nakasandal sa bintana. Pagdating nila sa bahay ni Sofia, mukhang mas maayos na ang kalagayan niya. Nang makita ng mayordomo ng mansyon na nakauwi na ang dalaga niya, agad siyang lumapit para alalayan ito at nagtanong, Miss Chloe, ano po ang nangyari kay Miss Sofia? Mr. Whitmore, wala naman pong nangyari. Nag-business dinner lang siya at medyo naparami ang inom. Pakitulungan na lang po siyang makapagpahinga. Habang inaalalayan ng mayordomo si Sofia palayo, nakahinga ng maluwag si Chloe at naghanda ng umalis.
Uminom muna si Miss Sophia ng sabaw para sa hangover. Pinaghanda iyon ni Mr. Whitmore sa kusina at ipinadala sa kwarto niya. Tinanggap iyon ni Sophia at uminom ng kalahating mangkok. Noon lang niya muling naramdaman na nabubuhay siya. Habang nawawala ang tama ng alak, in-unlock niya ang telepono niya at balak sanang magpadala ng mensahe kay Marcus. Pero nagulat siya nang lumabas na mali ang password. Kumunot ang noo niya at sinubukan ulit. Mali pa rin. Sandali, bigla niyang napagtanto. Hindi ito ang telepono ko. Mukha itong kay Chloe. Pagkatapos, tiningnan niya ang lock screen. Isang masayahin at nakangiting lalaki ang naroon. Ang unang reaksyon ni Sophia ay paghihinala. Bakit litrato ni Marcus ang nasa telepono ni Chloe? Bago pa niya ito mapag-isipan, may kumatok sa pinto. Miss Sophia, kakabalik lang po ni Miss Chloe. Sabi niya, aksidente niyang nadala ang telepono ninyo. Pagkasagot niya, naiinip na binuksan ni Chloe ang pinto at nagmamadaling pumasok. Nakakatawa ang bilis niya. Agad niyang kinuha ang telepono niya at ibinalik kay Sophia ang telepono nito. Kung hindi tumawag ulit si Marcus, hindi ko malalaman na maling telepono ang nadala ko. Hinaplos ni Chloe ang dibdib niya nang may ginhawa. Buti na lang kalahati pa lang ng daan ko pa uwi. Pagkatapos, tinanong ni Chloe, Sophia, hindi mo naman sinilip ang telepono ko, hindi ba? Walang pag-iisip na sumagot si Sophia, may password ang telepono mo, paano ko iyon masisilayan? May gusto sana siyang itanong. Pero bago pa siya makapagsalita, ikinaway na ni Chloe ang kamay niya. Gabi na, kailangan ko nang umuwi. Baka maabutan ko pa ang live stream ng paborito kong streamer. Habang pinapanood ni Sophia na nagmamadaling umalis si Chloe, umiling siya. Mukhang hindi man lang napawi ng Rivermont trip ang pagkahumaling niya. Mas lalo pa siyang nahumaling. Talaga bang ganoon iyon kaganda? Para maging ganoon ka-obsessed si Chloe. Sa biglaang bugso ng isip, binuksan ni Sophia ang live stream app. Ang unang channel na inirekomenda ng algorithm ay Stellar Stream. Bago pa niya makita ng malinaw ang mukha nito, isang magandang boses na ang narinig niyang kumakanta. Isa iyong kantang kasalukuyang nauso. Ngumiti ang lalaking nasa screen, inilantad ang isang peres ng maliliit niyang pangil. Bahagyang umangat ang mga mata niyang parang bulaklak ng peach. Mukha siyang presko at masayahin. Sa sandaling ito, may nakikita akong bagong account na pumasok sa stream at gaya ng dati, mainit ko itong binati. Welcome, Sunny, sa stream. Singing stream ito. Isang little heart o isang popularity ticket lang para makapag-request ng kanta. Pagkatapos kong matapos, nakita kong umalis agad sa stream ang bagong account. Hindi ko na iyon pinag-isipan. Pero makalipas ang 3 segundo, muling pumasok si Sunny. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya binati ulit. May kausap akong iba sa stream at nagtatawanan kami. Stellar, gusto kong marinig ang Drowning. Pwede mo bang kantahin? Bahagyang umangat ang mga labi ko habang nagsasalita. Sige, bagong kanta iyon. Bigyan mo ako ng 1 segundo. Pupunta ako at aaralin ko ngayon. Tuluyan nang nawala ng tama ng alak si Sophia. Habang tinitingnan ang maliwanag at gwapong mukha sa screen, natahimik siya. Sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Pagkatapos, napunta ang mga mata niya sa pangalan ng streamer, Stellar. Parang pamilyar iyon. Pareho rin ang pangalan ng paboritong streamer ni Chloe. Nagkataon lang kaya ito. Kinuha niya ang telepono niya at nag-message kay Marcus. Marcus, ano ang ginagawa mo ngayon? Mabilis siyang sumagot. Kakatapos ko lang maligo, nakahiga ako sa kama habang nag-scroll sa telepono, matutulog na rin ako. Sophia, uminom ka ngayong gabi kaya matulog ka rin ng maaga, para hindi ka magising na masakit ang ulo bukas. Habang tinitingnan ang mga salitang nagmamalasakit na iyon, marahang kumurap ang mga pilikmata ni Sophia. Hindi mabasa ang emosyon niya sa likod ng mahahaba niyang pilikmata. Sige, gets ko. Good night, sweet dreams. Bumalik siya sa live stream. Kumakanta na ng Drowning ang streamer sa screen, at sa unang pagkakataon, padalos-dalos niyang binuksan ang gift menu at nagpadala ng regalo. Nang makita ko iyon, hindi ko ito binaliwala dahil lang mura ito. Ngumiti ako at sinabi, salamat, Sunny, sa popularity ticket at Little Hearts. Kung may gusto kang marinig na kanta, ay type mo lang sa chat. Hindi malaman ni Sophia kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Patuloy lang siyang nakikipag-interact sa chat. Pagkatapos, nakita kong sumagot siya, kahit ano. Sandali akong nag-isip. Sunod, kakantahan ko kayong lahat ng isang kantang talagang gusto ko nitong mga nakaraan. May isang Lady Luna rin na nag-request nito. As you wish, wishing everyone all the best. Nagsimula ang magandang pagkanta.
Nang marinig niyang binanggit niya si Lady Luna, lalo pang nakasiguro si Sofia na ito ang paboritong streamer ni Chloe. Kaya hindi pala nagkamali ang litrato sa lock screen ni Chloe. Kung bakit kapareho iyon ng kay Marcos, dalawa lang ang naiisip niyang posibilidad. Unang posibilidad, nagsinungaling sa akin si Marcos. Ang tunay niyang trabaho ay pagiging male streamer, pero hindi niya sinabi sa akin dahil sa privacy. Ikalawang posibilidad, peke ang mga litratong ipinadala sa akin ni Marcos. Ang lalaking nasa mga litrato ay ang streamer na ito. Habang naguguluhan si Sofia sa mga iniisip niya, biglang nag-vibrate ang screen ng telepono niya. Napuno ng mga Blue Dragon GIF ang ibabang bahagi ng live stream. Si Sleepless Luna iyon. Saktong nakaabot. 5 minuto na lang bago matapos ni Stellar ang stream. Excited na nang aasar ang ibang mga fan. Lady Luna, anong nangyari? Ang late mo ngayon. Tama, kakakanta lang ni Stellar ng paborito mong As You Wish. Pinupuri rin siya ng mga fan. Iyan ang Lady Luna namin. 10 dragon agad. Talagang karapat-dapat siyang maging top fan. Kinanta ni Stellar ang As You Wish. Talaga? Hindi ko iyon naabutan. Muli kong narinig ang boses na puno ng tawa. Huwag kang umiyak, Lady Luna. Kakantahin ko ulit. Sakto para pagkatapos, matatapos na rin ang stream. Ayos. Hindi na ako makapaghintay. Tahimik na tinitigan ni Sofia ang screen habang pinapanood ang pag-uusap nila. Ganito pala si Chloe kapag nasa live stream. Hindi niya namalayang natapos na ang kanta. Inanunsyo ni Stellar na tatapusin na niya ang stream. Kaya nagtanong si Sofia sa public chat, anong oras ka magla-live bukas? Umiti akong sumagot. Gabi-gabi, nagsisimula ako ng alas 8 at nagtatapos ng alas 10. Sonny, kita tayo bukas. Pagkatapos, isa-isa akong nagpaalam sa mga fans sa stream. Sa huli, kumaway ako at sinabi kay Chloe, Lady Luna, bye, kita tayo bukas. Pagkatapos, may lumitaw na notification. Tapos na ang live stream. Tumayo si Sofia at naglakad papunta sa bintana, saka hinawi ang kurtina. Tinitigan niya ang buwan sa kalangitan sa gabi, habang pinag-iisipan ng mabuti ang lahat, bahagyang nakadikit ang mga labi niya. Samantala, sa panig ko, matapos kong tapusin ang stream, sumandal ako sa upuan ko. Sa totoo lang, mula nang pumasok sa stream ang account na tinatawag na Sunny, nahulaan ko na kung sino iyon. Hindi ko akalaing mas matalino pala si Sofia, kaysa sa inaakala ko. Ang bilis niyang napansin na may mali. Nagtataka ako kung paano niya haharapin si Marcos kapag nalaman niya ang lahat. Magiging magandang palabas ito. May kumatok sa pinto. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Marcos. Tulog ka na ba? Pwede ba kitang makausap sandali? Hindi, pagod na pagod talaga ako. Matigas ang sagot ko. Natigilan si Marcos sa labas ng pinto. Hindi niya inaasahang ganoon ko siya kadiretso tatanggihan. Sa sandaling iyon, may bagong WhatsApp message na lumitaw sa telepono niya. Galing kay Sofia. Gising pa rin siya ng ganitong oras. Iniisip kaya niya ako. Ganito ba talaga niya ako kagusto? Agad nawala ang kaunting pag-aalala niya kanina. Excited na binuksan ni Marcos ang mensahe. Isang linya lang iyon. Marcos, magkita tayo ngayong weekend. Nakatitig si Marcos sa mensaheng iyon. Kinabahan siya at sumikip ang dibdib niya. Bakit gusto na namang makipagkita ni Sofia? May nalaman ba siya? Matapos mag-isip sandali, nag-type siya ng sagot, pero balak ko sanang umuwi sa hometown ko ngayong linggo. May kailangan akong asikasuhin. Wala siyang pakialam kung gaano kahina ang dahilan na iyon. Mas mabuti na ang kaunting pagkaantala kaysa wala. Mabilis na dumating ang sagot niya. Ano iyon? Seryoso ba? Kailangan mo bang sumama ako? Nagmamadaling sumagot si Marcos. Hindi na kailangan, wala naman itong malaki. Matagal na rin akong hindi nakakauwi. Magandang pagkakataon na para umuwi. Sumagot si Sofia. Sige, tawagan mo ako kahit kailan kung may kailangan ka. Naghanda ako para sa morning run. Pagpasok ko sa sala, nakita kong nakapagpalit na rin si Marcos ng workout clothes at naghihintay. Nagulat kong sinabi, Marcos, ang aga mong bumangon? Ngumiti si Marcos. Pwede ba tayong mag-jogging ng sabay? CJ. Pagdating namin sa parke, sa pagkakataong ito, hindi nakatutok si Marcos sa telepono niya. Talagang seryoso siyang tumakbo ng ilang sandali. Huminto siya nang hindi na makahabol ang paghinga niya. 5 kilometro ang tinakbo ko. 2 kilometro lang ang halos kinaya niya. Habang naglalakad kami pauwi mula sa parke, pinuri ako ni Marcos. Kahanga-hanga ka talaga.
Araw-araw kang tumatakbo ng ganoon. Hindi ako madalas mag-workout, kaya mahina ang stamina ko. Pero ngayon, determinado akong magsanay ng mabuti. Ngumiti ako. Noong bata ako, nakatira ako sa isang liblib na lugar. Kailangan kong maglakad sa mahahabang daan sa bundok papunta sa paaralan. Kaya hindi lang basta ehersisyo para sa akin ang pagtakbo. Hindi ehersisyo. Kung ganoon, bahagyang dumilim ang mga mata ko. Para ipaalala sa sarili ko kung ano ang pakiramdam ng mga mahihirap na araw na iyon. Para hindi na ako muling mamuhay ng ganoon. Natigilan si Marcos. Matagal ko nang alam na may kakaiba siyang pagkahumaling sa pera. Pero ngayong iniisip ko, naiintindihan ko naman. Matapos maranasan ang napakaraming mahihirap na araw, sino ba ang gugustuhing bumalik pa roon? Bago ako mag-live ngayong gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Chlo. Pipilitin ako ng mga magulang ko na pumunta sa isang birthday banquet ngayong gabi. Malamang hindi ako makakapunta para suportahan ka. Siyempre, maunawain akong sumagot. Huwag kang mag-alala. Mas mahalaga ang totoong buhay. Eksaktong 8:00, nag-live ako. Bagong damit ang suot ko ngayon. Pagka-live ko, napuno ng mga papuri ang screen. Stellar, nandito na ako. Mas gwapo si Stellar ngayon. May refined gentleman vibe. Muli mo akong nabigla sa gwapo mong itsura. Isa-isa kong binasa ang mga pangalan sa chat. Salamat sa suporta ninyong lahat. Tama, bago ang damit na ito. Maganda, hindi ba? Gusto ninyo ng link? Pwede ninyong i-screenshot at i-reverse search. Guys, hindi ako shopping streamer. Matyaga kong ipinaliwanag iyon sa mga bagong pumapasok sa stream. Biglang may isa na namang bagong account na pumasok. Welcome, Sonny, sa stream. Nagtanong ka tungkol sa schedule kahapon. Akala ko nagbibiro ka lang. Hindi ko akalaing talagang papasok ka para makinig sa pagkanta ko. Sige, bilang pasasalamat sa pagtupad mo sa sinabi mo, pwede kang mag-request ng kanta. Ano ang gusto mong marinig? Bahagyang umangat ang mga labi ko. Puno ng paghihintay ang mga mata ko. Hindi rin maintindihan ni Sofia kung bakit muli niyang binuksan ang FE at pumasok sa live stream. Sinusubukan ko lang kumpirmahin ang totoong pagkatao ni Marcos. Hindi ako sadyang pumasok para panoorin si Stella. Medyo mas malinaw ang boses niya kaysa kay Marcos, pero may pagkakaiba pa rin. Nakita kong matagal nang hindi sumasagot si Sonny, kaya muli akong nagsalita. Tinitingnan mo ba ang listahan ng mga kanta? Dahan-dahan lang, walang nagmamadali. Pagkatapos, humarap ako sa mga fan. Welcome sa lahat ng nasa stream. Isang little heart o isang popularity ticket lang para makapag-request ng kanta. Nagpadala si Sonny ng 10 little hearts. May bahid ng pagkagulat ang tono ko. Salamat, Sonny, sa 10 little hearts. Anong kanta ang gusto mong marinig? Sa sumunod na segundo, pumasok sa stream ang isang level 41 na viewer. I Love Freeze ang nakalagay na ID niya. Bagong streamer. Magalang akong sumagot. Welcome, I Love Freeze, sa stream. Hindi naman ako bagong streamer. Halos 1 taon na akong nagla-live. Gwapo ka pala. Bakit kaunti lang ang viewers mo? Isang popularity ticket o isang little heart para makapag-request ng kanta? Bibigyan kita ng baloon. Hindi ba mapupunit ang lalamunan mo sa kakakanta? Sa pangungutya sa mga salita niya, bahagyang umangat ang mga labi ko at mahinahon akong nagsalita. Para masigurong masaya ang bawat fan na nagpapadala ng GIF, maliit man o malaki ang GIF, pwedeng mag-request ang bawat isa ng hanggang 3 kanta. Gumagastos ka ng mamahaling gifts tapos 3 kanta lang ang makukuha mo. Mas mabuti pang magpadala ka na lang ng 3 little hearts. Nang makita ng mga fans sa chat ang hindi magandang tono niya, agad silang sumagot para ipaliwanag. Ganoon lang talaga ang sistema ng stream namin. Nagpapadala si Lady Luna ng mga dragon at isang kanta lang ang kinakanta ni Stellan. Isang kanta para sa isang dragon? Nagbibiro ba kayo? Anong klaseng mga tanga at bayarang artista ang mga ito? May pera kayong sinusunog? Sa sandaling ito, naghinala siyang sinusubukan siyang lokohin ng streamer at ng mga nasa chat. Nang paalis na sana siya, bigla siyang nakakita ng isang mensahe. Anong dragon? Paano nagpapadala niyan? Tiningnan ni I Love Freeze. Level 5 lang ang user na ito. Napahalakhak siya. Little hearts lang ang ipinapadala mo tapos nagtatanong ka kung paano magpadala ng dragon. Hindi ganoon ang pagpapanggap na mayaman. Hindi ako nagpapanggap. Magpapadala ka ba? Ha ha ha. Tanga ka ba? Kailangan mong umabot sa level 60 para makapagpadala niyan. Hindi ko rin naman kayang bilhin iyon.
Kahit may pera ako, hindi ko iyon gagastusin sa streamer na ito. Nang nakikitang malapit nang mauwi sa away ang stream, tamang-tama ang pagsingit ko. Salamat, Sunny, sa Little Hearts. Ano ang gusto mong marinig? Handa akong kumanta kahit kailan. At welcome rin, I Love Freeze, makinig ka lang. Pero kung manggugulo ka, palalabasin ka ng mga moderator. Nagpadala si I Love Freeze ng hot air balloon at sumagot, nakikinig ako. Kantahin mo sa akin ang What Kind of Woman Am I? Malakas ang hinala ng mga fans sa stream na nang insulto si I Love Freeze kay Sunny. Siyempre, napansin ko rin iyon. Maingat kong ipinaliwanag. Kumakanta ako ayon sa pagkakasunod ng pagpapadala ng gifts. Sunny, anong kanta ang gusto mong marinig? Nakakapili ka na ba? Nang insulto si I Love Freeze. 10 little hearts lang, top fan na agad siya. Talagang kakaiba ka, streamer. Sa kabilang panig ng screen, hindi pa kailanman nakaranas si Sofia na kausapin siya ng ganito. Matapos tingnan iyon, direkta siyang nagpadala ng flowers. Mabilis na umakyat ang level niya lampas 30. Natigilan ang lahat sa stream. Impossible. Talagang mayaman pala si Sunny. Sunny, ipinapahayag kitang bagong reyna. Bukod kay Lady Luna, ikaw na ang top fan na pinakarespetado ko. Kita mo yon, I Love Freeze. Umiti akong tumugon sa screen. Salamat, Sunny, sa flowers. Mapagbigay at astig si Queen Sunny. Sobrang cute ni Stellar. Nagpadala siya ng flowers at ngayon, naging Queen Sunny na si Sunny. Talagang pinagsisisihan na ito ni I Love Freeze. Hindi niya akalaing hindi makapagpadala ng dragon si Sunny pero kaya naman niyang bumili ng flowers. Kaya rin naman niya iyon. Pero kapag nagpadala siya, mauubos ang panggastos niya para sa buong buwan. Ikaw naman, magpapadala ka ba? Isang maikling pang-aasar lang na punong-puno ng hamon. Kahit sino, maiinis talaga. Nagdabog si I Love Freeze. Sige, ubusin niya ang buong allowance niya para sa buwang ito sa stream na ito. Hindi niya ito kayang palampasin. Bakit siya dapat magpatalo kay Sunny? Dahil doon, agad na nagpadala si I Love Freeze ng 10 flowers. Ang resulta ng paglalaban ng dalawang mayayamang fan ay walang tigil na mga effect na bumaha sa stream. Sabik na nag-spam ang mga fan sa chat, Diyos ko, ilang araw pa lang ang nakalipas, sinabi kong sawa na ako sa mga dragon effect, ngayon sawa na rin ako sa mga flower effect. Hindi lang mga fan, pati mga viewer mula sa ibang stream ay pumunta para panoorin ang drama. Wow, anong nangyayari sa stream na ito? Ang daming flowers sa loob ng 5 minuto. Ang yaman ng fan na ito. Punta rin kayo sa stream ng AFC team namin. Nang makita ang eksenang ito, malamig na sumagot si I Love Freeze, hindi naman sa hindi ko kayang gastusin iyon, Sunny. Nakita mo iyon? Ano ngayon? Ilang segundo lang siyang nakangiti ng mayabang bago muling bumaha ng flower effect sa stream. Muling nagpadala si Sunny ng ilan pang flowers. Diyos ko, anong ginagawa ng mga taong ito? Para silang nagbubuhos ng pera na parang tubig. Natigilan ang lahat sa stream. Nasa alanganing posisyon na ngayon si I Love Freeze. Tiningnan niya ang bank card niya. Wala na. Pinagmasdan ni Sofia ang bawat reaksyon sa public chat. Mahina siyang natawa. Ganito pala ang level niya at naglakas loob pa siyang hamunin ako. Matapang. Pagkatapos, nag-type siya ng isang salita. Tuloy. Matagal na hindi sumagot si I Love Freeze. Nagsalita ako. Salamat, Sunny at I Love Freeze, sa flowers. Kayong dalawa ang VIP ng stream ko ngayong gabi. Salamat sa pagmamahal ninyo. Naging masigla ang mga fans sa chat. Astig talaga si Sunny. Ha ha ha. Umiiyak si Lady Luna sa banyo. Hindi man lang nagpakita buong gabi. May bago ng top fan si Stellar namin. Nagbabala ang isang fan. Huwag kayong manggulo. Parehong mabuting top fan ni Stellar sina Sunny at Lady Luna. Gusto lang naman ng iba na manood ng palabas. Uy, bakit tahimik si I Love Freeze? Baka sumuko na. Naubusan ng pera. Pangit ang internet ko. Naglag ako. Sa sumunod na segundo, umalis si I Love Freeze sa stream. Mapait niyang naisip sa sarili niya. Sira ulo ba si Sunny, nagpapadala ng flowers na parang libre lang ang mga iyon? Sobra-sobra ang pera. Bigyan mo naman ako. Bakit niya sinasayang sa ordinaryong streamer na ito? Sa ganoong kalaking pera, paano ko siya makokompetensya? Pagkaalis ni I Love Freeze, naging payapa ulit ang stream. Buong pusong sinuportahan ng lahat si Sunny. Dati, hindi maintindihan ni Sofia ang mga taong mahilig magbigay ng tips sa mga live stream.
Pero sa sandaling ito, parang sa wakas ay natitikman na rin niya kung gaano ito kasaya. Pinapanood niya ang lalaking nasa screen habang mahinahon itong nagsasalita sa kanya. Sonny, anong kanta ang gusto mong marinig? Sige, sabihin mo lang. Wala namang partikular na paboritong kanta si Sofia. Sandali siyang nag-isip at nagtanong, pwede mo bang kantahin ang Misty Vows? Bago pa ako makasagot, sumingit na ang mga fan. Kayang kantahin ni Stellan iyan. Ang laki naman ng pagkakataon. Naging fan ni Stellar si Lady Luna dahil sa Misty Vows 2. Naglalaro rin pala si Sunny ng Warriors Path 3. Binasa ni Sofia ang chat at sa wakas ay naintindihan ang pinagmulan ng lahat. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagsimulang tumugtog ang intro ng musika sa kanyang mga tainga. Sinundan iyon ng isang nakakabighaning boses. Sa totoo lang, talagang may talento ang lalaking ito. Napakaganda ng pagkanta niya, mas maganda pa kaysa sa official version. Matapos tahimik na makinig sa isang kanta, nakikinig si Sofia habang tinitingnan ang GIF menu. May ilang pangalan ng GIF na maganda pakinggan, kaya tig-isa siyang nagpadala. Salamat, Sonny, sa pagpapadala ng castle carriage at airship. Itinaas ko ang mga kamay ko at bumuo ng puso sa ibabaw ng ulo ko, saka kumindat para mas nakakatuwa. Namula ang mga pisngi ni Sofia sa sandaling iyon. Gumala ang mga mata niya. Sumagot siya, hindi na kailangan magpasalamat. Magaling kang kumanta. Ngumiti ako. Sonny, may iba ka pa bang gustong marinig? 2 pang kanta ang natitira. Matapos mag-isip sandali, hindi maipaliwanag ni Sofia kung bakit niya naitanong, may mga nakatatanda ka ba sa bahay? Natigilan ang lahat sa stream. Nagba-background check si Sunny. Anong klaseng eksena ito, parang ipakikilala na sa pamilya? Nang makita ni Sofia ang chat, dagdag niya, ayos lang, masyado akong naging prangka. Huwag mo nang sagutin kung ayaw mo. Pinilit kong humiti at taos pusong sumagot. Ayos lang. Kasama ko pa rin ang lahat ng nakatatanda sa pamilya ko. Sa kabilang panig ng screen, napansin ni Sofia na biglang bumigat ang muod ng lalaki, kaya hindi na siya nangahas pang magtanong. Sinabi niya, kumanta ka na lang ng 2 kantang gusto mo. Hindi ako mapili. Ngumiti ako at sinabi, sige, kakanta ako ng paisa-isa, at Warm Me, dedicated to everyone. Pagkatapos kong matapos, nagtanong si Sofia nang may pag-usisa, napakaganda mong kumanta. Nag-major ka ba sa music? Sumagot ako, tama, nagtapos ako sa music program ng Rivermont University. Nag-atubili si Sofia. Minsan nang sinabi ni Marcos sa akin na nag-aral din siya ng music sa Rivermont University. Pareho ba sila ng tao o hindi? Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang madalas mong gawin kapag libre ka? Naglalaro ka ba ng video games? Umiling ako sa kamera at sumagot, hindi talaga ako naglalaro, maliliit na laro lang paminsan-minsan para magpalipas ng oras. Hindi talaga para sa akin ang mga laro. Natigilan si Sofia. Pagkatapos, wala nang sinabi pa, umalis siya sa stream. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ko habang ipinagpatuloy ko ang stream. Sa sumunod na 2 araw ng paglalive, gaya ng dati, pumapasok si Chloe para magpadala ng gifts, pero hindi na muling nagpakita si Sunny. Nalaman ni Chloe mula sa ibang mga fan na noong araw na hindi siya online, may bagong top fan na lumitaw. Pagsapit ng Biyernes, nakatanggap ako ng tawag mula sa bahay. Stellan, may sakit si Lola mo. Umuwi ka ngayong weekend. Sige, malubha ba ang kalagayan ni Lola? Sumagot si Mama, nasa ospital na siya, puntahan mo siya, matutuwa siyang makita ka. Pagkababa niya ng tawag, ibinaba ko ang telepono habang dumidilim ang ekspresyon ko. Sa sandaling iyon, lumabas si Marco sa kwarto niya para kumuha ng tubig. Habang hawak ang baso, napansin niya ang kakaiba kong ekspresyon at nagtanong ng may pag-usisa, anong problema, bakit parang namumutla ka? Napabuntong hininga ako, wala naman, may sakit si Lola, kailangan kong umuwi ngayong weekend. Pagkarinig nito, agad na sinabi ni Marcos, seryoso ba? Libre naman ako ngayong weekend, bakit hindi ako sumama sa pag-uwi mo? Magkakasama tayo roon. Magalang akong tumanggi, hindi na kailangan, maraming kamag-anak ang naroon, huwag ka nang maabala. Lalo pang naging maalaga si Marcos. Huwag mong sabihin iyan, magkaibigan tayo, at nakapag-ipon naman ako nitong mga nakaraan. Kung kailangan mo ng tulong sa gastusin sa pagpapagamot, huwag kang mahiyang magsabi. Nang makita kong kusa siyang nag-aalok, hindi na ako tumanggi. Sa 2 araw ng weekend, hindi nag-login si Marcos sa laro. Kailangan niyang puntahan ang may sakit kong lola. Hindi rin nag-stream si Stellar. Nakasulat sa pinakabago niyang post na may aasikasuhin siyang bagay tungkol sa pamilya. Habang nasa girls gathering sina Sofia at Chloe, panay ang tingin ni Chloe sa telepono niya. Napansin ng isang kaibigan na may kakaiba.
Chloe, may dinidate ka ba? Ganoon ka ba kadalasang kinokontak ng boyfriend mo? Mabilis na ikinaway ni Chloe ang mga kamay niya. Naku, wala nga akong boyfriend. Sa hindi malamang dahilan, kaswalan ng asar si Sofia. Nahulog ang loob niya sa isang male streamer nitong mga nakaraan. Hinahabol niya iyon. Nagliwanag ang mga mata ng kaibigan. Talaga? Ano ang pangalan ng streamer? Gusto kong tingnan ang stream niya. Mataas ang standards ni Chloe. Siguradong sobrang gwapo ng kahit sinong streamer na magugustuhan niya. Mabilis na sinabi ni Chloe, tama na, tama na. Tumahimik kayong lahat. Pribadong bagay ko ito. At huwag ninyong subukang alamin kung sino ang streamer. Hintayin ninyo munang maging boyfriend ko siya. Nang makita ng mga kaibigan ang bihira niyang seryosong mukha, nanahimik sila. Biglang humarap kay Sofia ang isang kaibigan at nagtanong ng may pag-usisa, Sofia, kayo pa ba ng online boyfriend mo? Kailan kayo magkikita ng personal? Pagkarinig nito, nakisali ang iba. Tama, tama. Kailan mo siya ipapakilala sa amin? Ibinaba ni Sofia ang baso niya at tahimik na sinabi. Busy siya ngayong weekend. May sakit ang lola niya. Tahimik na umiinom ng kape si Chloe. Pagkarinig nito, ibinaba niya ang tasa niya. May sakit din ang lola ni Marcos. Ang laki naman ng pagkakataon. May sakit din ang lola ng paborito kong streamer. May kumakalat bang sakit sa mga matatanda nitong mga araw? Habang pinagmamasdan ang inosente at walang kamalay-malay na ekspresyon ni Chloe, nakumpirma ni Sofia na wala talaga itong ideya sa nangyayari kina Marcos at Stellar. Walang pakialam na sumagot si Sofia. Siguro. Nagbabago kasi ang panahon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Chloe. May natanggap siyang mensahe. Isang malayong kuha ng kama sa ospital ang ipinadala ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, natapos na ang operasyon ni Lola, dito ako magpapalipas ng gabi kasama niya. Nang buksan iyon ni Chloe, aksidenteng nakita ni Sofia na nakaupo sa tabi niya, ang litrato. Parehong-pareho ang numero ng kama sa ospital na ipinadala ni Marcos sa kanya kaninang hapon. Kung ganoon, iisang tao sina Marcos at Stellar, at sabay niya akong niloloko at niloloko si Chloe. Sa sandaling pumasok sa isip ni Sofia ang kaisipang iyon, naramdaman niyang may mali at nagsimula siyang mag-analisa. Parehong lalaki ang dalawa, pero malinaw na mas nakakabighani ang boses ni Stellar kaysa kay Marcos. Ang tanging tiyak ay talagang magkakilala sina Stellar at Marcos sa totoong buhay. Pagkatapos ay naisip niya, sa totoo lang, madali lang naman silang makilala kung i-verify ko. Karaniwang ina-add ng mga streamer sa WhatsApp ang mga fan na nagpapadala ng malalaking GIF para manatiling nakikipag-ugnayan. Kaya ang pinakamadaling paraan ay i-add si Stellar sa WhatsApp at mag-ayos ng pagkikita. Pero nag-atubili si Sofia. Paano kung si Marcos ay si Marcos at si Stellar ay si Stellar at dalawang magkaibang tao talaga sila? Paano ko haharapin iyon? Kaya para makaiwas, pinili niyang manood ng stream ni Stellar para pakinggan siyang kumanta. Sinadya pa niyang pumili ng mga oras na hindi online si Chloe. Hindi niya alam kung bakit. Wala naman siyang ginagawang masama pero nagtatago pa rin siya kay Chloe. Sa pagkakataong ito, nagpadala na naman siya ng flowers. Kaya nagsalita ako. Salamat, Sunny, sa suporta. Ika-10 araw mo na ito sa stream, at ika-10 araw na rin mula nang magkakilala tayo. Sumunod ang mga fans sa pamamagitan ng mga mensahe. Salamat, Sunny. 10 araw nang kasama ni Sunny ang stream ni Stellar. Congratulations, congratulations. Umiti ako at sinabi, Sunny, kung may mga paborito kang kanta, tandaan mong tingnan ang mga DM mo. Kakantahin ko iyon para sa iyo sa susunod na stream. Kahit si Sofia ay hindi nakaligtas. Saglit na kumabog ang puso niya sa mga salita ko. Pagkatapos ng stream, nakita niya ang DM na ipinadala ko sa kanya. Numero ko iyon sa WhatsApp. Matagal na tinitigan ni Sofia ang numerong iyon. Sa sandaling iyon, may lumitaw na WhatsApp message. Sofia, may guild war tayo ngayong gabi. Tapos ka na ba sa overtime? Mahalaga ang guild war ngayong gabi. Pati si Chloe ay nag-login para dito. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumanggi si Sofia at ginawang dahilan ang overtime, sa halip ay pumunta siya para manood ng stream ni Stellar. Hindi niya mismo maintindihan ang sarili niyang pag-iisip. Kung ganoon, naglalaro si Marcos habang nag-stream si Stellar. Talagang dalawang magkaibang tao sila. Sa wakas, nakumpirma ni Sofia ang katotohanan ito. Sumagot siya, hindi, nag-overtime pa rin ako. Makalipas sandali, may bagong mensaheng lumitaw. Sige, tandaan mong huwag mong pagurin ng husto ang sarili mo. Mahalaga ang trabaho, pero mas mahalaga ang kalusugan mo.
Matagal na nakatitig si Sofia sa mensahe niya bago tuluyang natahimik. Mukhang talagang niloko ako ni Marcos. Kung ganoon, bakit ko ba siya sinagot at nakipag-date sa kanya noong una? Dahil ba iyon sa masayahin niyang personalidad o sa gwapo niyang mukha? Pero kung personalidad niya ang nagustuhan ko, bakit ako magagalit dahil niloko niya ako? Lalong nalito si Sofia. Muli niyang binuksan ang screen ng telepono niya at nagpadala ng friend request. Sa gulat niya, makalipas ang 1 minuto, tinanggap ang request. Sunny, si Stellar ito. Pagkatapos, isang greeting sticker. Kumunot ang noo ni Sofia dahil iyon mismo ang sticker na madalas ipadala ni Marcos sa kanya sa mga chat nila. Patunay lang iyon na talagang malapit silang dalawa. Kung hindi sila gagamit ng parehong mga sticker. Hindi siya nagmamadaling sumagot. Pinindot lang niya ang profile ko para tingnan ang mga post ko. Hindi tulad ng simpleng mga litrato ng tanawin ni Marcos, iba-iba ang laman ng feed ko. Maraming litrato ng tanawin at marami ring selfie. Natigil ang daliri niya. Sa mga selfie, may isang eksaktong kapareho ng litrato na minsang ipinadala sa kanya ni Marcos. Huminga ng malalim si Sofia. Napunta ang daliri niya sa delete friend button. Sandali siyang nag-atubili bago tuluyang inilayo ang daliri niya. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili, girlfriend ako ni Marcos. Si Stellar ang lalaking ito. Paboritong streamer siya ni Chlo, hindi ang Marcos ko. Hindi ko na dapat palalimin pa ang gusot na ito sa kanya. Habang nahihirapan siya, may nakita siyang bagong mensahe mula sa kanya. Sonny, may magandang balita. Napansin ng official team ng laro ang cover ko ng Misty Vows. Inimbitahan nila ako sa player convention ngayong weekend. Sa Ashford iyon. Naaalala kong nasa Ashford ka rin, hindi ba? Ililibre kita ng hapunan. Sandaling natahimik si Sofia, bago sumagot, sobrang busy talaga sa trabaho. Tingnan natin. Sige, tingnan na lang natin. Matutulog na ako. Sunny, good night. Kinabukasan, pag-login niya sa Warriors Path 3, agad siyang nakatanggap ng imbitasyon sa player convention sa inbox niya. Bilang leader ng top guild sa laro, inimbitahan siyang dumalo. Maalab na ang usapan sa guild chat. Sa Ashford ang convention ngayon. Astig. Kung makakapunta kayong lahat, ililibre ko kayo ng hapunan. Malungkot na tumanggi ang isa. Sleepless Luna, ang bait mo talaga. Pero may blind date na inayos ng mama ko ngayong linggo. Hindi ako makakapunta, Hikbi. Excited naman ang iba. Malapit lang ako. Tama, sa wakas makikita ko na kayong lahat. Sino pa ang nasa Ashford sa guild natin? Hindi na ako makapaghintay na makilala kayong lahat. Bukod sa akin, nandyan din ang guild leader natin na si Sofia. Tapos may nagtanong, talaga bang pupunta ang leader sa convention? Naaalala kong nagpapatakbo siya ng sarili niyang negosyo. May oras ba siya? Huwag kayong mag-alala, pupunta ako. Nag-ingay ang chat at nagsigawan sa tuwa. Pagkatapos, may isang biglang nakaisip. Kung ganoon, siguradong pupunta rin si Marcos, hindi ba? Ang saya naman, sa wakas magkikita na ng personal ang couple na sinusubaybayan ko. Nakatitig si Marcos sa guild chat at natahimik. Hindi niya akalaing magkakaroon ng player convention ang laro. Siyempre, mas maganda ang pagkakataong makipagkita kay Sofia sa ganitong sitwasyon. At dahil gagawa ng magandang atmosphere ang mga miyembro ng guild, mas magiging natural ang pagkikita nila. Pero kahit araw-araw akong tumatakbo ngayong linggo, 2 o 3 libra lang ang nabawas sa akin. Halos hindi pa rin kita ang pagbabago. Baka mas mabuting huwag na akong pumunta. Matagal niya iyong pinag-isipan at kahit nakakatukso, maingat siyang sumagot. Hindi pa tuluyang gumagaling si Lola, baka hindi ako makapunta. Sumang-ayon ang lahat na pamilya muna. Walang problema, pamilya muna, Marcos, pwede rin sa susunod. Pagkatapos tapusin ang guild daily sa gabi, gusto ni Marcos na libutin ang mundo ng laro kasama si Sofia. Pero sinabi ni Sofia na may kailangan siyang asikasuhin ngayong gabi, kaya napilitan si Marcos na mag-quest ng mag-isa. Samantala, si Sofia na nagsabing busy siya ay muling pumasok sa stream ni Stellar. Sa pagkakataong ito, hindi niya tiningnan ang oras at saktong nakasabay niya si Chlo. Welcome, Sunny, sa stream. Nakisali ang ibang mga fan. Welcome, Sunny. Welcome, Sunny. Napaka-espesyal naman ng araw na ito. Unang pagkakataon na magkasama rito sina Lady Luna at Sunny. Sunny, parang pamilyar ang pangalang iyan. Sino ka? Parang hindi pa kita nakikita rito. Mabilis na nagpaliwanag ang mga fan. Sunny, si Lady Luna ito, araw-araw siyang nagpapadala ng dragons kay Stellan. Ngayon lang kayo unang nagkita, hindi ba? Sandali, may ibig bang sabihin ang pangalan mo?
parang kapareho ng pangalan ng isang kakilala ko. Halos tumigil ang puso ni Sofia. Pero naisip niyang hindi naman pinakamatala si Chloe, kaya gumawa siya ng dahilan. Ang ibig sabihin ng pangalan ko ay maliwanag at masayahin, kaya Sonny ang ginagamit kong pangalan. Masyado lang pala akong nag-iisip. Napabuntong hininga ng maluwag si Sofia. Sa sandaling iyon, excited akong nagsabi sa lahat sa stream, "Guys, may magandang balita ako." Nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa Warriors Path 3 para maging guest performer at kantahin ang Misty Vows. Masiglang bumati ang lahat at nag-congratulate. Wow, ang galing talaga ng stellar namin. May appearance fee ba? Binasa ko ang chat at sumagot. Tama, may appearance fee. Hindi kalakihan pero pagkilala iyon mula sa official team. Sagot nila ang tutuluyan at mga flight. Hindi pa ako nakakapunta sa Ashford. Pwede rin akong mamasyal. Naaalala kong sinabi ni Lady Luna na taga-Ashford siya, hindi ba? Tama, dito ako nakatira. Ipakikilala kita sa mga miyembro ng guild namin. Mausisang nagtanong ang isang fan, Lady Luna, anong guild ka sa Warriors Path 3? Malalaman mo kapag nakita mo ang pangalan. Sleepless Luna, Vice Leader ng Top Guild. Ang sagot ni Chloe ay nagpasabog sa public chat. Hindi ko akalaing wale din pala ang wale sa laro. Kung hindi sinabi ni Sonny na ang ibig sabihin ng pangalan niya ay Sonny, iisipin kong may connection siya sa Top Guild. Nang makita ni Sofia ang komentong iyon, guilty niyang pinalabas ang user sa stream. Simula nang magpadala siya ng flowers, ginawa ko na siyang moderator. Mas naging madali talaga ang pagmumoderate. Pagkatapos palayasin ang user, bigla siyang nag-isip ulit. Masyado bang halata iyon? Maghihinala kaya sa akin si Chloe? Pero agad din niyang naisip na wala naman siyang dapat ipag-alala. Hindi man lang napansin ni Chloe ang ginawa niya. Abala lang siya sa pagiging masigasig na tour guide, ipinapakilala kung ano ang masarap kainin at kung ano ang magandang puntahan sa Ashford. Bago ko tapusin ang stream, muli kong kinanta ang Misty Vows. Ipinaalam ko rin sa lahat na pupunta ako sa player convention ngayong weekend, kaya walang stream. Pagkatapos ng stream, lumabas ako para kumuha ng tubig. Hindi ko na napigilan ang pagngiti. Diyos ko, ang nakakatawa talagang marinig si Sofia na seryosong sinasabing ang ibig sabihin ng pangalan niya ay Sonny. Hindi pa rin niya napapansin na mas madalas na siyang pumapasok sa stream. Malapit na. Sa ganitong takbo, dapat malapit na itong matapos. Napabuntong hininga ako ng may kasiyahan. Pagkasimsim ko ng tubig, nakita kong nakaupo na naman si Marcos sa sofa at mukhang nag-aalala. Parang therapist niya ako sa tuwing nakikita niya ako. Natapos kong inumin ang tubig bago pa siya makapagsalita at agad akong dumiretso sa punto. Marcos, wala ako sa Rivermont ngayong weekend. Naanyayahan ako sa isang event. Nagulat si Marcos. Mausisa siyang nagtanong, isang event? Anong event? Nakakatawang pagkakataon, official event iyon ng Warriors Path 3 na nilalaro mo. Inimbitahan nila akong maging guest performer at kantahin ang theme song na Misty Vows. Sagot nila ang tutuluyan at mga flight, pati ang appearance fee. Pagkarinig nito, agad nagbago ang mukha ni Marcos. Hindi ka pwedeng pumunta. Marahan kong tinapik ang balikat niya at nagtanong ng naguguluhan, bakit? Stellan, huwag ka nang pumunta, okay? Tinitigan ko siya at mariing umiling. Hindi, pumayag na ako. Bayad na nila ang flight ko at nakabook na ang hotel. Marcos, kakaiba ang kilos mo. Stellan, hindi ko maipaliwanag pero may mga dahilan ako. Pwede mo bang sundin ito? Dahan-dahan akong sumagot, hindi. Nangako na ako sa top fan na iyon na siya ang magiging guide ko roon. Nang makita niyang hindi ako magpapabago ng isip, mag-isa siyang bumalik sa kwarto niya. Hindi ko na iyon pinag-isipan. Mabilis na dumating ang Biyernes ng hapon. Naghahanda ako ng mga gamit para lumipad papuntang Ashford nang makita kong inilalabas din ni Marcos ang maleta niya mula sa kwarto. Hindi pangkaraniwan, nakangiti siya. Stellan, pupunta rin ako sa player convention. Sabay na tayo para may kasama tayo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Tumango ako at pumayag. Sumakay kami ng taxi papuntang airport. Habang nasa daan, paulit-ulit na nagdadahilan si Marcos para maantala ang pag-check-in. Pagkatapos naming dumaan sa security, sinabi niyang may naiwan siya sa labas at hiniling sa akin na bumalik kasama niya, sinusubukan niyang maabutan kami ng boarding time. Nahalata ko ang lahat ng mga pakulo niya. Kaswal pa akong nagsabi, Marcos, parang ayaw na ayaw mong pumunta ako sa convention. Bakit? Dahil ba kay Sofia? Napatigil ang paghinga ni Marcos. Ang unang pumasok sa isip niya ay alam ko na ang katotohanan.
Pero ang sumunod kong sinabi, huwag kang mag-alala, lalayo ako sa girlfriend ng kaibigan ko. Hindi ko susubukang lumapit sa kanya, normal na pakikisalamuha lang. Pagkarinig nito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Marcus, pero hindi pa rin siya mapakali sa loob. Naisip pa niya, baka bago magsimula ang convention, kailangan kong magpadala ng totoong litrato kay Sofia. Kahit hindi na niya ako kausapin kailanman, kailangan kong sabihin ang totoo. Pero patuloy pa rin siyang nagpapaliban, ganoon. Hanggang sa lumapag ang eroplano at malapit nang magsimula ang event, hindi pa rin alam ni Marcus kung ano ang gagawin niya. Sa panahong ito, wala ni isang mensaheng ipinadala si Sofia. Wala itong pakialam kay Marcus, sa totoo lang, nakahinga pa siya ng maluwag. Kung hindi, bawat mensahe ni Sofia ay magpaparamdam sa kanya ng matinding guilt. Samantala, sa panig ni Sofia, hindi siya sumabay kay Chloe. Pagkatapos mag-check-in sa entrance ng player convention, hindi siya agad pumasok. Hanggang sa makita niya ang isang taxi na huminto sa di kalayuan. Unang bumaba sa kotse ang isang gwapong lalaki. Sinundan siya ng isa pang lalaki na bahagyang kulot ang buhok. Halos agad na sinabi ni Sofia sa sarili, sila sina Stellar at Marcus. Ganito pala talaga ang itsura ni Marcus. Ngayon lang niya nakikita ng personal ang tunay na Marcus. Habang papalapit sila, lalo pang bumibigat ang pakiramdam niya. Napabuntong hininga siya ng mahina at sumunod sa kanilang pagpasok. Pagkababa namin ni Marcus, nakita namin ang check-in table at lumapit kami roon. Hiningi ng staff sa table ang mga in-game ID namin at inilabas ang mga gift bag na may game merchandise. Nang iabot na nila ang mga ito sa amin, may banayad na boses na nanggaling sa likuran. Marcus, ikaw ba iyan? Nakatayo si Sofia sa likuran nila, nakangiti ng mainit. Pareho kaming napalingon. Muntik nang otomatikong sumagot si Marcus. Nang makita niyang marahang iniugnay ni Sofia ang braso niya sa braso ko, tuluyan siyang natigilan. Sa sandaling iyon, gusto niyang sumugod, pero napahinto siya sa kalagitnaan ng hakbang. Pagkatapos ay naisip niya, hindi, kapag sumugod ako, para ko na ring sinasabi kay Sofia na ginagamit ko ang mga litrato niya para linlangin siya sa buong panahong ito. Hindi pwede, hindi ako pwedeng umamin dito. Kaya mapait na lang niyang pinanood si Sofia na nakakapit sa braso ko. Sa panig ko naman, perpekto ang pag-arte ko. Ang una kong reaksyon ay kumunot ang noo at marahas na binawi ang braso ko. Sino ka? Hindi kita kilala, bakit mo hinahawakan ang braso ko? Bago pa ako matapos, mabilis akong hinila ni Marcus papunta sa kabilang bahagi, palayo sa paningin ni Sofia. Pinipigilan ang selos niya, sinabi niya, pasensya na, pwede mo bang gampanan ang role ko at makipagkita sa kanya? Nagkunwari akong walang maintindihan. Sino siya? Sumulyap si Marcos sa direksyong iyon at bumulong, si Sofia iyon. Hindi ko alam kung bakit parang napagkamalan kanyang ako. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang ipaliwanag na ginamit niya ang mga litrato ko para linlangin si Sofia online. Napatawa ako ng malamig at tumalikod para umalis. Bago ako tuluyang lumayo, kaswal kong sinabi, sabihin mo na lang sa kanya na maling tao ang napagkamalan niya. Yumiling si Marcos. Iba't ibang magulong ekspresyon ang dumaan sa mukha niya. Nang aalis na ako, sa wakas ay umamin siya, pasensya na, sa totoo lang, nadala ako at aksidente kong naipadala sa kanya ang litrato mo. Akala ni Sofia, ako iyon. Sobrang sorry talaga. Pwede mo bang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang ako? Ayokong isipin niyang nagsinungaling ako sa kanya. Napasinghap ako nang may pangutya. Pagkatapos ay dahan-dahan kong sinabi, kaya pala ayaw mong pumunta ako sa player convention. Marcus, kaibigan ba talaga ang turing mo sa akin? Magkasama na tayo sa iisang apartment simula pa noong college. Pagkatapos nating magtapos, halos 1 taon na tayong magkasama. Ganito mo ba tratuhin ang kaibigan mo? Pinagdikit ni Marcus ang mga palad niya at paulit-ulit lang na humingi ng tawad. Sorry, alam kong mali ako, pero tulungan mo naman ako kahit sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng convention na ito, ipapaliwanag ko ang lahat kay Sofia. Nang makita kong sobrang nahihiya siya at hindi man lang ako matingnan sa mata, tumigil na ako sa pangulit. Lalo na't mukhang naubusan na ng pasensya si Sofia na nakatayo roon. Tumango ako at pumayag. Sige, gagawin ko. Biglang nawala ang bigat sa dibdib ni Marcus. Nagmamadali siyang nagsabi, salamat. Bumalik kaming dalawa sa kinaroroonan namin kanina. Kumindat si Sofia na parang inosente at pinagmasdan kaming dalawa. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, may bahid ng paghingi ng tawad, pasensya na, napagkamalan ba kitang ibang tao? Sa totoo lang, pagkakataon na ito ni Marcus. Kung handa siyang humakbang at umamin ngayon, baka mawala na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan.
Pero hindi niya ginawa. Sinabi lang niya, "Hi, ako si Mark, mabuting kaibigan ni Marcus. Galit sa iyo si Marcus kanina." Nagtatakang nagtanong si Sofia, galit sa akin. Bakit? Nang makita ko ang pagsusumamo sa mga mata ni Marcus, bahagya akong ngumiti at hinarap si Sofia. Hindi ba dapat akong magalit? Gaano nakatagal mula nang huli kang sumagot sa mga mensahe ko? Nakonsensya si Sofia. Pasensya na. Para makapunta ako sa player convention, pinagsiksikan ko lahat ng trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Pasensya na, Marcus, mali ako. Hinawakan niya ang braso ko at marahang inugoy iyon habang humihingi ng tawad. Nakatayo lang si Marcus sa tabi, hati ang nararamdaman. Sabay-sabay kaming tatlo na pumasok sa venue. Habang pinapaliwanag ni Sofia sa akin ng matyaga ang mga bagay-bagay, puno ng pait ang loob ni Marcus. Biglang may tumawag mula sa likuran. Ikaw ba ang guild leader? Ako si Little Bear mula sa guild natin. Paano mo nalaman na ako si Sofia? Hindi pa naman tayo nagkikita. Nahihiyang napakamot ng ulo si Little Bear. Narinig ko lang na tinawag ng gwapong lalaking ito ang pangalan mo. At naisip ko, iisa lang naman ang player na Sofia sa Warriors Path 3, kaya ikaw na siguro iyon, guild leader. Pagkatapos ay napunta ang mga mata niya sa mukha ko. Excited niyang sinabi, siguradong si Marcus ang gwapong lalaking ito, hindi ba? Ang gwapo mo. Bagay na bagay kayong dalawa ng guild leader natin. Namula sa inis ang mukha ni Marcus habang nakatayo sa tabi. Nandito lang ako. Bakit parang bulag si Little Bear at hindi niya ako makita? Dahil lang gwapo siya. Hindi ko akalaing ganoon din siya ka-oblivious sa totoong buhay gaya sa laro. At pareho rin pala siya sa totoong buhay. Ang baba ng emotional intelligence. Sa wakas, napansin din niya si Marcus. Uy, nasa guild din ba kayo? Ano ang ID mo? Parang hindi kita kilala. Natigilan si Marcus, hindi alam kung paano sasagot. Tumingin ako sa kanya at mabilis na sinalo ang sitwasyon. Kaibigan ko ito, si Mark. Hindi siya naglalaro. Tumawa siya. Ganoon pala. Welcome. Kaibigan ang lahat ng pumupunta rito. Hindi may pahayag ni Marcus ang pait ng nararamdaman niya. Napilitan na lang siyang tumango ng may sama ng loob. Pagdating ng grupo namin sa mesa ng guild, agad napunta sa amin ni Sofia ang mga mata ng lahat. Hi, guild leader. Diyos ko, ang gwapo ni Marcus. Swerte naman ni guild leader. Habang isa-isang masiglang bumabati ang mga miyembro ng guild sa amin, parang naipit sa mga tinik si Marcus. Tinapik niya ako at bumulong sa tainga ko, Stellan, humanap ka ng dahilan para umalis agad pagkatapos ng performance mo. Bago pa ako makasagot, nag-aalalang tumingin sa akin si Sofia mula sa kabilang panig. Anong problema? May nangyari ba? Umiti ako at iwinagayway ang kamay ko. Wala naman. May isa pa akong role. Ako ang guest performer na inimbitahan ng official team. Aakyat ako sa stage maya-maya. Nagulat at natuwa ang mga miyembro ng guild. Talaga? Ang galing ni Marcus. Bakit hindi mo sinabi sa chat? May isang mayabang na sumagot. Kayong mga tanga. Hindi ba ninyo alam ang ibig sabihin ng pagiging low-key? Itinatago ang galing ninyo. Sobrang galing ni Marcus kaya syempre low-key lang siya. Kung hindi, baka kunin siya ng ibang guild. Ganoon pala. Sa dami ng papuri, tahimik lang akong ngumiti. Mahigpit na ikinuyom ni Marcus ang mga kamao niya at palihim na nagngalit ang mga ngipin. Dapat sa akin ang lahat ng atensyong ito. Hindi na sana ako pumunta sa player convention. Pero sandali, kung hindi ako pumunta at nagkataong magkita sila ni Sofia, mas maaga sanang lumabas ang katotohanan. Mabuti na lang at pumunta ako. Hindi nagtagal matapos magsimula ang convention, pumunta ako sa koridor ng mga guest performer para magpalit ng costume at magpaayos, handa nang umakyat sa stage. Nang mamatay ang mga ilaw sa stage at muling lumiwanag, dahan-dahang umangat mula sa stage lift ang isang gwapong lalaki. Namangha ang lahat. Wow, ang gwapo. Eksaktong-eksakto ang pagkakagawa. Ang galing talaga ng official team. Saan nila nahanap ang lalaking ito? Nakatitig lang si Marcus sa akin sa stage. Apothecary? Apothecary ang character class ko sa laro. Bakit suot niya ang costume ng character ko? Lumingon siya kay Sofia, gustong makita ang reaksyon nito. Napansin niyang nakatitig din si Sofia sa akin sa stage. Lalo pang sumakit ang puso niya. Bakit pati si Sofia ganoon katindi ang pagtitig? Dapat sinabi ko na ang totoo. Kung ginawa ko iyon, ako sana ang tinitingnan ni Sofia ng ganoon. Buisit, bakit siya?
Sa stage, wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya. Habang dahan-dahang nagsisimula ang BGM, napuno ng maganda kong pagkanta ang buong venue. May sumigaw mula sa audience, Misty Vows iyon. Pinag-isipan talaga ito ng mabuti ng official team. Akala ko kumuha sila ng cosplayer. Hindi ko akalaing live performance pala ng theme song. Mas maganda ang male version. Mas maganda ng sobra kaysa sa official version. Talaga? Hindi ko napansin. Masyado akong abala sa pagtitig sa mukha niya. Ang gwapo. Wala akong narinig sa mga kinanta niya. Natapos ang performance sa napakalakas na palakpakan. Bumalik ako sa mesa namin. Agad akong pinalibutan ng mga miyembro ng guild at sunod-sunod na pinuri. Marcos, ang galing mo. Marcos, ang ganda ng boses mo. Tahimik lang na nakikinig si Marcos sa tabi, parehong mapait at kontento ang pakiramdam. Kahit gaano siya kagaling, ginagamit naman niya ang in-game name ko. Sa mga taong hindi nakakaalam, iisipin lang nilang isa akong napakahusay na tao. Sa pag-iisip na iyon, gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya. Napuno ng tawa ang mga mata ni Sofia. Iba na ang tingin niya sa akin. Si Marcos ang unang nakapansin. Kaya humakbang siya para harangan ang linya ng tingin namin. Sinabi niya sa akin, Stellan, hindi ba sinabi mong may kailangan kang asikasuhin at kailangan mong umalis ng maaga? Nang makita ko ang pagsusumamo sa mga mata niya, dahan-dahan akong tumango. Bahagyang umiti si Sofia. Stellan, saan ka pupunta? Ihahatid kita. Napansin kong mula noong unang pagkakataon niyang makilala si Marcos, hindi na muling tinawag ni Sofia ang pangalang iyon. Ngayon, sinusundan niya si Marcos at tinatawag akong Stellan. Kawili-wili. Sa pagmamadali niya, hindi napansin ni Marcos ang detalyeng iyon. Hindi na kailangan. May taxi na kami ni Stellan. Salamat pero okay na. Hindi na nagpumilit si Sofia. Sinamahan lang niya kaming dalawa hanggang sa harap ng venue at pinanood kaming sumakay sa taxi at umalis. Sa sandaling iyon, may isa pang kotseng dumating sa convention. Sinundan ni Chlo ang numero ng mesa at nakita ang mesa ng guild nila. Masigla siyang binati ng lahat. Sleepless Luna, ang ganda mo pala talaga sa personal. Tama, kasing ganda mo rin ang guild leader. Malungkot na sinabi ng isang tao sa kanya. Sayang, kakalis lang ni Marcos. Ang guild leader mismo ang naghatid sa kanya sa taxi. Hindi mo alam, Luna. Sobrang galing ni Marcos ngayong gabi. Gwapo na, marunong pang kumanta. Umupo si Chlo at kumuha ng tissue para punasan ang noo niya. Buti na lang nakahabol ako. Nagtataka siya kung sino ang nagsumbong sa daddy niya. Sa wakas nakalusot din ako, pero pagdating ko rito, kalahati na ng convention ang lumipas, at ang pinakamasama sa lahat, hindi ko man lang napanood ang performance. Ni hindi ko nakita ang favorite streamer ko kahit isang beses. Buwisit na sumbungero, pagbabayarin kita pag uwi ko. Sa inis, seryosong sinabi ni Chlo, bakit ba ang malas ko? Sa panig ko, kakahiwalay ko lang kay Marcos nang maalala kong naiwan ko ang mga gamit ko sa venue. Pagbalik ko sa check-in area, narinig ko ang boses ni Chlo. Sofia, nandito ka pa? May pumigil sa akin, kaya hindi ko naabutan ang performance niya. Sobrang sama ng loob ko. Huminto ako at hindi agad pumasok. Nakatayo lang ako sa labas, nakikinig kung paano sasagot si Sofia. Kalmado ang boses niya. Chlo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ang favorite streamer mong si Stellan ay si Marcos. Sa labas, natigilan ako. Diretsahan iyong sinabi ni Sofia. Natigilan din si Chlo. Anong ibig mong sabihin na si Stellan ay si Marcos? Kung ganoon, sino si Marcos? Napabuntong hininga si Sofia. Si Marcos ang roommate ni Stellan noong college. Simula pa lang, ginamit na niya ang mga litrato ni Stellan para linlangin ako online. Peking lahat mula simula hanggang dulo. Alam ko na iyon noon pa. Hindi ko lang siya kailanman hinarap tungkol dito. Tuluyang natigilan si Chlo. Alam mo, kung ganoon, bakit ipinagpatuloy mo pa rin ang relasyon ninyo? Mapait na tumawa si Sofia. Dahil kalaunan, nakilala ko ang lalaking nasa mga litrato. Ang tunay na si Stellan. At napagtanto kong si Marcos ay hindi kailanman ang lalaking minahal ko. Nakatayo sa labas, magulo ang mga emosyon ko. Huminga ako ng malalim at itinulak ang pinto para buksan. Lumingon si Sofia at nakita ako, namumula ang mga mata niya. Stellan, ikaw. Tumango ako. Narinig ko ang lahat. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? At bigyan din ang sarili mo ng pagkakataon? Hayaan mong maging sarili ko ako, hindi ka palit ni Marcos.
Hayaan mong ako, si Stellan, ang makasama mo sa natitirang bahagi ng buhay mo. Tumango si Sofia habang namumula ang mga mata. Tama, handa ako. Stellan, matagal ko nang hinihintay na sabihin mo ang mga salitang iyon. Nakatayo lang si Chloe sa tabi habang pinapanood kami, pagkatapos ay napatingin siya sa pintuan. Nakatayo rin si Marcos sa may pintuan. Kailan pa siya dumating? May hawak siyang bouquet ng sunflower, pero hindi niya magawang pumasok. Tumingin ako sa kanya. Marcos, pumasok ka. Kung ano man ang utang mo kay Sofia, ikaw mismo ang magsabi sa kanya ngayon. Pumasok si Marcos at yumuko ng malalim sa harap naming lahat. Pasensya na, Sofia, Chloe at Stellan. Ginamit ko ang mga litrato ni Stellan para linlangin ka. Naging mapagmataas ako. Ginamit ko ang liwanag ng ibang tao para magkaroon ng relasyong hindi ko kayang makuha sa sarili kong paraan. Nainggit ako kay Stellan. Palagi ko siyang kinaiinisan. Muntik ko nang sirain ang buhay ninyong lahat. Pasensya na. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Mula ngayon, gagamitin ko ang sarili kong mukha para hanapin ang sarili kong pag-ibig. Hindi ko na muling gagamitin ang liwanag ng ibang tao. 3 segundo na tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay lumapit si Chloe para aliwin siya. Marcos, hindi kita sinisisi. Kung wala ka, hindi sana humarap si Stellan at hindi sana siya makakasama ng kaibigan ko ngayon. Sa totoo lang, gusto pa kitang pasalamatan. Lumingon ako kay Chloe. Chloe, pasensya na, may utang akong taos pusong paghingi ng tawad at pasasalamat sa iyo. Salamat sa isang taong suporta. Hindi ka umalis noong pinakamahirap ang lahat para sa akin at habang buhay ko iyong tatandaan. Iwinagayway ni Chloe ang kamay niya. Tigilan mo na ang madramang salita. Mas mabuti pang tratuhin mo ng tama si Sofia. Kung sasaktan mo siya, ako ang unang hahabol sa iyo. Tumango ako. Siyempre. Pagkatapos ay lumapit ako kay Sofia at hinawakan ang kamay niya sa harap ng lahat. Sofia, simula ngayon, ikaw na ang girlfriend ko. Aamin ako sa iyo sa harap ng lahat ng fan ko sa livestream ko. Ipapaalam ko sa buong mundo na ikaw lang ang makakasama ko sa natitirang buhay ko, Sofia. Biglang yumakap si Sofia sa akin. Stellan, ako rin. Sa buong buhay ko, ikaw lang. Napuno ng palakpakan ang silid. Nakatayo si Chloe sa gitna ng mga tao, tahimik na pinupunasan ang mga luha niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang telepono niya at kinuhanan kami ng group photo. Makalipas ang 1 buwan, nagdaos kami ni Sofia ng isang maliit na engagement party sa Rivermont. Nang dumating si Marcos, hawak pa rin niya ang bouquet ng mga sunflower. Sa harap ng lahat, taos puso niyang sinabi, Stellan, Sofia, salamat sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong magsimulang muli. Lumapit si Sofia at kinuha ang mga sunflower. Marcos, hindi kita kinamumuhian. Kung wala ka, hindi ko sana nakilala si Stellan, kaya gusto talaga kitang pasalamatan. Pero huwag ka nang magsinungaling kaninuman. Hindi nagtatagal ang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan. Nakatabi sa akin si Lola, hawak ang kamay ko habang nakangiti si Sofia. Sa wakas, nagkaisip na rin ang Stellan ko. Gusto ko ang babaeng ito. Maganda, mabait ang kalooban. Mamuhay kayong masaya ng magkasama. Naghihintay si Lola ng apo sa tuhod. Namula si Sofia at mahina niyang sinabi, Lola, pagsisikapan namin. Lumapit si Chloe. Sofia, basbas ko rin sa iyo ang bouquet na ito. Sana balang araw, makahanap din ako ng lalaking ako lang ang tinitingnan, gaya ng pagtitig ni Stellan sa iyo. Niyakap siya ni Sofia. Chloe, salamat. Magiging matalik tayong magkaibigan habang buhay. Natapos ang engagement party sa gitna ng tawanan ng lahat. Magkatabi kaming nakatayo ni Sofia sa entrance ng hotel, pinapaalis ang mga huling bisita. Sumandal si Sofia sa balikat ko at mahina niyang sinabi, Stellan, salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong klaseng pag-ibig ang napuntahan ko. Hinawakan ko ang kamay niya, yumuko at marahang hinalikan ang noo niya. Mahina ang ihip ng hangin sa gabi, maliwanag ang mga bituin. Maganda ang Rivermont sa gabi at sa wakas ay natagpuan ko ang taong handang makasama ko sa paglalakbay ng buhay. Tungkol naman kay Marcos, patuloy pa rin kaming magkasama bilang mga roommate. Pero mula noong araw na iyon, hindi na niya muling ginamit ang mga litrato ko. Nagsimula siyang mag-ehersisyo, matutong manamit ng maayos, at magsikap na maging mas mabuting bersyon ng sarili niya. Makalipas ang 1 taon, nakilala rin niya ang isang babae. Nang gabing iyon, medyo lasing siya nang sabihin niya sa akin, Stellan, salamat. Maging kapatid kita habang buhay. Hindi ako gaanong nagsalita, tinapik ko lang ang balikat niya, magiging maayos din ang lahat.
Tungkol naman kay Chlo, nakilala rin niya ang isang lalaking siya lang ang tinitingnan, isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Binabalatan nito ang hipon at granada para sa kanya, naaalala ang bawat salitang sinasabi niya, at patuloy naman akong kumakanta sa live stream ko. Ang cover ko ng Misty Vows ay opisyal na itinampok ng laro. Matagal nang lumampas sa 100 milyon ang mga play nito. Bawat buwan, tumatanggap ako ng royalties mula sa laro. Patuloy namang lumalago ang negosyo ni Sofia. Sabi niya, Stellan, mula ngayon, lahat ng stream mo ay ako na ang magbubook. Sabi ko, sige, magpartner habang buhay at magkasintahan habang buhay. Madalas pumupunta si Lola para makituloy sa amin ng ilang araw. Sa bawat pagpunta niya, nakikinig kami ni Sofia sa mga kwento niya tungkol sa pagkabata ko. Sabi ni Lola, ang Stellan ko ang pinakamagaling na mang-aawit sa buong mundo. Umiti ako at sinabi, iyon ay dahil ikaw ang pinakamagaling na tagapakinig sa buong mundo, Lola. At tungkol kay Sofia, ang taong palaging nasa tabi ko, siya ang pinakamamahal kong pag-ibig sa buong buhay ko.